Si Ragna ay isang pangit at kasuklam-suklam na talunan na nawala ang buong pamilya sa mga dragon, kaya napilitan siyang magsanay upang maging pinakamatibay na tagapuksa ng dragon na may makadiyos na kakayahan. Sa mundong ito, ang mga dragon ay higit na malalakas at bihasa dahil sa kanilang sinaunang mahiwagang dugo. Dalawa lamang ang paraan para mapatay ng tao ang isang dragon. Pwede nila itong ilantad sa liwanag ng araw o saksakin ang puso nito gamit ang silverine, isang materyal na nagyayelo sa dragon kapag nadikit sa mana nito. Dahil dito, ang mga may kakayahang pumatay ng dragon ay naging mga tagapuksa ng dragon. Ngunit, madali pa ring makapanalasa ang mga dragon sa mga lungsod at pumatay ng tao. Milyon-milyon ang namatay, kabilang ang mga tagapuksa ng dragon sa kaharian, maliban sa isa, si Ragna. Siya lamang ang nakaligtas. Nalaman niya kung nasaan si Ultimacia, ang pinuno ng lahi ng dragon, at hinarap ito. Determinadong pabagsakin ito para sa lahat ng ginawa nila. Galit na galit siya sa kanila, pero grabe siyang binugbog at tinalo. Mahina siya. Isa siyang pangit na ulila. Isang walang kwentang talunan. Kinain ng mga dragon ang kanyang mga magulang noong 3 taong gulang pa lamang siya, at kinuha siya ng ilang kamag-anak. Isang araw lang, kinain din sila ng mga dragon. Ibinenta siya sa isang mayamang pamilya, at makalipas ang ilang buwan, hulaan mo, dumating ulit ang mga dragon at kinain sila. Sa huli, hindi lang siya naging palaboy, kundi nagsimula na rin siyang tuksuhin. Pagkatapos ng lahat, tuwing nandyan siya, dumadating ang mga dragon at pinapatay ang lahat maliban sa kanya. Parang isinumpa siyang makita ang lahat ng mahal niya na mamatay. At matapos ang 8 taon, isinumpa pa rin siya. Natalo siya ng lahi ng dragon, pero buhay pa rin siya, kaya nais na niyang mamatay. Pati ang mga dragon, gusto na siyang patayin, pero pinigilan sila ni Ultimacia. Alam niya ang nakaraan ni Ragna at kung ilang beses itong nakaligtas laban sa mga dragon. Naniniwala siya na ito'y kalooban ng Diyos, at kung ganoon, iisa lang ang ibig sabihin nito. Gusto ng Diyos si Ragna bilang bagong lingkod nito. Ginawa ni Ultimacia ang isang talim mula sa kanyang dugo at sinaksak siya. Ipinaliwanag niya na makakalimutan na ni Ragna ang lahat dahil mula ngayon, magiging dragon na siya. Napapasigaw si Ragna sa sakit habang nagsasama ang dugo ng dragon sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay nasusunog siya sa loob. Ngunit hindi pa doon natatapos. Unti-unting nawawala ang lahat ng kanyang alaala, takot at galit. Hanggang may isang tao na pumasok sa isip niya. Ang pangalan niya ay Leanica. Nakilala niya ito noong inaapi siya at iniligtas siya nito sa pamamagitan ng pagtalo sa mga nambubuli. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang tagapuksa ng dragon at inalok siyang sumama. Natakot siyang baka mamatay din ito at maiwan siyang mag-isa. Ngunit tiniyak nito sa kanya na mas malakas siya kaysa sa mga dragon kaya hindi siya mamamatay. Tanging ang mahihina lamang ang namamatay. Sa wakas, nakahanap si Ragna ng taong mananatiling buhay kasama niya. Nagka-team sila at nangaso ng dragon. Ngunit si Leanica ang gumagawa ng halos lahat ng trabaho dahil duwag si Ragna. Pinagtagumpayan niya ang mga mas mahinang dragon sa loob ng maraming taon at naging pinakamahusay na tagapuksa ng dragon sa kanilang lungsod. Naging bayani rin siya ni Ragna. Hindi na niya inakala na isinumpa siya at lahat ng iyon ay dahil kay Leanica. Kaya't inialay niya ang sarili sa pag-aalaga sa kanya. Mahina pa rin siya, pero gusto niyang maging kapaki-pakinabang na mahina para sa kanyang bayani. Nagsanay pa siya ng palihim, kahit wala siyang talento sa pangangaso ng dragon. Hindi niya kailanman magiging katulad ni Leanica, pero basta't makatulong siya bago siya mamatay, ayos na sa kanya. Isang araw, sinalakay ang lungsod ng isang mas mataas na dragon na nagngangalang Grimwelt. Pagbagsak ng Dunapiru, agad na lumabas si Leanica para lumaban, at sinundan siya ni Ragna. Namamatay ang mga tao sa kaliwat kanan. Ragna nakita si Grimwelt na gumagamit ng blood magic na kaya niyang gawing mga talim o apoy. Inambush niya ito pero nabasag ang kanyang espada sa impact. Nag-counterattack si Grimwelt gamit ang blood flame at tinapon siya sa ilog. Nakita ito ni Leanica at lubhang nagalit. Hinarap niya si Grimwelt para sa pananakit kay Ragna at nagbanta siyang tatapusin ito. Sumugod siya at matapang na lumaban. Ngunit hindi siya kasing dali ng mas mababang dragon na napapatay niya sa 1 o 2 hampas. Hindi pa ginagamit ni Grimwelt ang buong lakas niya, pero hinal na si Leanica kahit wala man lang siyang gasgas dito. Sobrang lakas nito na napaisip siya kung Dragon God na ba ito. Nagalit si Grimwelt. Na-offend siya para sa Dragon God. Paano niya naikumpara ang isang mababang dragon gaya niya sa makapangyarihang batang Diyos nila? Inatake niya si Leanica gamit ang Blood Flame, pero palaging alerto ito sa laban kaya agad siyang nakaiwas. Nagdesisyon si Grimwelt na turuan si Leanica tungkol sa lahi ng dragon. Siya ang pang-10 binhi ng lahi, kaya siya ang pinakamababa sa mga superior dragon. Sinabi pa niya ang dahilan kung bakit mawawasak ang kaharian. Nagulat si Leanica nang marinig na ang buhay nila ay nakasalalay sa mood swings ng isang batang babae.
Para sa mga dragon, ang pag-atake ay hindi seryoso dahil hindi naman banta ang mga tagapuksa ng dragon sa kanila. Ganon kaliit ang tingin nila sa mga tao. Tawang-tawa si Grimwelt habang ina-attack ulit si Leonica. Sa kasamaang palad, natalo niya ito. Nasagip na si Ragna mula sa ilog at nagising na. Nakita niya ang lahat ng nangyari at nagbago ang buong buhay niya. Namatay ang kanyang bayani sa harapan niya, kaya parang andoon pa rin ang sumpa. Pinuksa ni Grimwelt ang lahat sa lungsod, pero nakaligtas si Ragna. Lubos siyang nawasak at lumago ang matinding galit niya sa mga dragon. Nagpasya siyang tapusin ang lahat ng dragon sa mundo. Naghangad siya ng paghihiganti, kaya walang humpay siyang nagsanay sa mga sumunod na taon. Muntik na rin siyang mamatay ng maraming beses, pero nagpatuloy siya. Nagkaroon siya ng mga bagong kasama, pero lahat sila'y namatay habang siya ay nakaligtas. Patuloy siyang nawawalan ng mga mahal sa buhay, pero hindi siya tumigil. Hindi siya nagdusa ng ganoon katagal para lang gawing dragon ni Ultimecia. Kaya pinigil niya ang ritual sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang puso gamit ang kanyang Silverine Sword. Namatay siya dahil dito. Nadismaya si Ultimecia at umalis kasama ang kanyang lahi para magtrabaho pa. Pagkatapos, dumating si Crimson, ang dating Dragon Monarch, at binuhay siya muli. Umalis si Crimson bago magising si Ragna. Bumalik si Ragna sa mas matinding pagsasanay. Pero talo pa rin siya sa karamihan ng laban. Hindi pa siya sapat na malakas. Ngunit unti-unti siyang nagsimulang manalo hanggang sa palagi na siyang nananalo sa bawat laban. Ginawa niya ito sa loob ng maraming dekada hanggang sa tuluyang mag-fuse ang kanyang Silverine Sword sa kanyang katawan. Nagsimula siyang maglabas ng Silverine mula sa kanyang sariling laman. Nalampasan niya ang limitasyon ng tao at naging pinakamalakas na tagapuksa ng dragon. Nasa parehong antas na siya ng mga Dragon Monarch. Kaya na niyang protektahan ang lahat pero wala na siyang maprotektahan. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi araw-araw. Ngunit ilang araw lang, nakilala niya muli si Crimson. Agad na kumilos si Ragna gaya ng dati. Sinubukan niyang patayin agad si Crimson. Ngunit tila may maraming katawan si Crimson at immortal. Pagkatapos ay ibinunyag ni Crimson ang kanyang lihim. Gusto niyang sumama si Ragna sa kanya at tulungan siyang tuparin ang kanyang hiling. At ang hiling na iyon ay kapareho ng kay Ragna, ang patayin ang bawat dragon. Nagulat si Ragna, hindi siya makapaniwala sa narinig. Inihayag ni Crimson na pagkatapos ng kanilang misyon, si Ragna ang papatay sa huling natitirang dragon, si Crimson mismo. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Ragna ang pagkakataong ito at sinimulan ang revolusyon sa pangangaso ng dragon. Ngunit napakatagal ng proseso, kaya naisip nila ang ideya na ibalik si Ragna sa nakaraan at ibigay sa kanyang mas batang sarili ang kanyang kasalukuyang lakas. Lumitaw siya sa gabi ng pag-atake bago mamatay si Leonica. Nagpapaliwanag pa si Grimwelt kay Leonica kung gaano kaliit ang tingin ng mga dragon sa mga tao. Nasa ilog pa rin ang batang Ragna. Ipinakita ng mas matandang Ragna sa kanya ang lahat ng mapanirang alaala, kabilang ang pagpanaw ni Leonica. Sinaksak niya ito ng kanyang espada, inililipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mailigtas si Leonica at ang iba pa. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya, nakaramdam ng matinding sakit ang batang Ragna at napasigaw ng malakas na kinatakutan ng mga tagapuksa ng dragon na nagligtas sa kanya. Habang sinusubukang atakihin ni Grimwelt si Leonica, nagising si Ragna. Agad niyang pinagyelo ang lahat ng mas mababang dragon ng walang kahirap-hirap. Lubos na nagbago ang kanyang tindig. Mukha na siyang malamig salamat sa Silverine aura na inilalabas niya. Lubos na natakot si Grimwelt at natigil siya sa kanyang pag-atake. Ikinumpara niya ang aura na ito sa isang Dragon Monarch. Nang makita niyang nagmumula ito kay Ragna, nagkunwaring matatag siya at nagpalit sa anyong dragon. Pero agad din siyang pinagyelo ni Ragna at dinurog sa pira-piraso. Nakatayo si Leonica, pinapanood ang kapangyarihan ni Ragna. Buhay pa siya na ikinasaya ni Ragna. Tumakbo siya para yakapin si Leonica at nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, sinalakay muli ang lungsod ng isang forest dragon na nagngangalang Temrioctef. Natulog pa rin si Ragna pero agad na lumabas si Leonica para protektahan ang mga tao. Ang mga puno sa gubat ay tila walang katapusan at buhay na inaatake siya. Pati na rin sa silid ni Ragna ay umabot ang mga puno at sinubukan din siyang atakihin. Nang makita ito ni Leonica, bumalik siya para tulungan si Ragna. Ngunit hinarang siya ng ibang mga puno. Bago siya maapektuhan, nagising si Ragna. Agad niyang pinagyelo ang mga puno at natunton si Temuagtath na kumakain ng mga kasambahay sa gubat. Walang pag-aalinlangan siyang umatake na ikinabahala ni Leonica. Sinundan siya nito pero hindi makasabay dahil napakabilis na niya ngayon. Nang makarating kay Temuagtath, tinadyakan niya ito bago makakain ng isang batang kasambahay, dahilan para ito tumilapon sa gubat. Ngunit nang humarap siya sa batang kasambahay, napagtanto niyang si Crimson pala yon, ang dating Dragon Monarch, sa anyo ng tao.
Inakala niyang hinahanap siya ni Crimson, pero hindi maintindihan ni Crimson ang nangyayari o kung sino ang batang ito. Ngunit alam ni Ragna, dahil dala niya ang mga alaala ng kanyang nakaraan, na ganito talaga si Crimson. Mabilis na nakahabol si Leonica at sumugod si Temurugtat sa kanila. Pumuesto si Leonica para harapin ito, pero mabilis na tinapos ni Ragna ang laban. Pinakain niya si Temurugtat ng Silverane Bomb na nagdulot ng pagsabog at pagwasak sa buong gubat. Nagulat si Leonica sa lakas ni Ragna. Biro pa niya na mahihirapan siyang makahabol ngayon. Pero simpleng sinabi ni Ragna na iwan siya at lumabas ng bansa. Nagulat si Leonica. Hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang sinabi ni Ragna. Ayaw niyang maintindihan. Sumigaw siya sa kanya. Siya ang leader. Siya ang nagbibigay ng utos. Nagulat si Ragna. Si Leo, na laging kalmado, malakas, at tama sa kahit anong sitwasyon, ngayon ay hindi matanggap ang desisyon niya. Hanggang sa dumating ang realidad at pagkakasala sa kanya. Oo, malakas at kalmado si Leo, pero isa rin siyang bata. 12 taong gulang lang siya. Isang batang napilitang maging matatag para protektahan ang kanyang mahina at kawawang sarili. Pero ngayon, panahon na para magbago. Alam niyang mamamatay si Leo kung mananatili ito sa tabi niya, kaya kailangan niyang magdesisyon. Kaya't pinili niyang iligtas siya sa pamamagitan ng pagsabi ng parehong mga salitang ginamit ni Leo upang iligtas siya noon. Ang mahihina ay namamatay. Nagsimulang maluha si Leo. Ayaw niyang mahiwalay kay Ragna. Nagalit siya at sinubukang patunayan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-atake kay Ragna. Ngunit ang espada ng dating pinakamalakas na tagapuksa ng dragon ay napigilan ng isang daliri ni Ragna. Pinilit niya si Leo na lisanin ang bansa, kasama ang iba pang mga tagapuksa ng dragon, at pinanood siyang umalis habang umiiyak. Pagkaalis ni Leonica sa bansa, hinarap ni Ragna si Crimson. Gusto nang umuwi ni Crimson, pero patuloy na iginigiit ni Ragna na siya ang dating Dragon Monarch. Ngunit hindi ito makatuwiran dahil buhay pa si Crimson sa kabila ng pagkakalantad sa sikat ng araw. Ipinaliwanag ni Ragna na hindi pa namamatay si Crimson dahil hindi na siya ang Winged Monarch. Iwinaksi ito ni Crimson at umalis. Bigla na lang bumagsak si Ragna dahil sa matinding lagnat, kaya napilitang manatili si Crimson dahil iniligtas siya ni Ragna kanina. Nagising si Ragna kalaunan at tinanong siya ni Crimson tungkol sa mga dragon na sumisira sa kaharian. Ipinaliwanag ni Ragna na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos agad. Kailangan nilang patayin ang Winged Monarch na namumuno sa kanila, si Ultimatia. Hindi makapaniwala si Crimson. Para itong biro. Pero hindi nagbibiro si Ragna. Nagawang tapusin ito ng kanilang mga sarili sa hinaharap, kaya posible ito. Ngayon, gagawin nila ito ng mas mabilis dahil nagkita na sila. Pinalikuran ni Crimson si Ragna at nag-isip kung paano nalalaman ni Ragna ang tungkol sa kanya. Nagtaka siya sa hinaharap na laging binabanggit ni Ragna dahil para sa kanya, hindi pa ito nangyayari. Nakakatuwa ito para kay Crimson. Habang walang malay si Ragna, inanalisa ni Crimson ang katawan nito at natuklasang pinagsama ito sa isang silver sword. Kayang maglabas ni Ragna ng silverine at napakalaki ng potensyal nito. Narrowly at scheming si Crimson, kaya lihim siyang nasasabik na subukan ang bagong pamamaraang ito ng pagklap sa mga dragon. Pagkatapos ay humarap siya kay Ragna, patuloy na nagkukunwaring inosenteng batang babae. Bigla, nakita nila ang ilang mababang uri ng mga dragon na lumilipad papalapit. Papunta ang mga ito sa grupo ni Leonica at hindi ito matatanggap ni Ragna. Binuhat niya si Crimson at tumakbo sa parehong direksyon, humihingi ng utos kay Crimson. Inutusan siya ni Crimson na wasakin ang mga dragon, at ginawa iyon ni Ragna sa pamamagitan ng pagpatid sa isa sa mga dragon, dahilan upang huminto ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay pinalabas niya ang kanyang silverine, lumikha ng ilang mga espada sa paligid niya at ipinadala ang mga ito upang sibatin ang isang dragon bago ito makaatake. Nagyelo ang dragon. Isa sa mga espada ay lumipad patungo kay Crimson at nahuli niya ito. Ininspeksyon niya ito at napansin na wala itong espesyal. Kung tutuusin, parang basura ito. Gayunpaman, kaya nitong i-freeze ang isang dragon sa isang simpleng pagdikit salamat sa lakas ni Ragna. Kaya rin itong talunin ang mga superior dragon kahit nasa kamay ng mga mid-tier dragon hunters. Napagtanto ni Crimson na ang lakas ni Ragna ay lampas sa kanyang inaasahan. Napakalalim nito. Kung makokontrol niya ang isang hukbo gamit ang mga espadang ito, mapapasa kanya ang mga dragon. Pagkatapos, nagsuka siya ng slime at inutusan itong gawin ang trabaho nito. Masayang umatake ang slime sa mga dragon, nilamon ang mga ito at natunaw hanggang sa buto. Nagpasya si Crimson na sa wakas ay ihayag ang tunay niyang pagkatao at tinanggap na makipag-alyansa kay Ragna, ngunit may isang kondisyon. Dapat uminom si Ragna ng isang espesyal na lason na papatay sa kanya kung susubukan niyang ipagkanulo si Crimson. Medyo natatakot si Crimson sa kapangyarihan ni Ragna, kaya kailangan niya ng seguridad.
Walang pag-aatubili, ininom agad ni Ragna ang lason na ikinagulat ni Crimson. Pagkatapos, umupo si Crimson at kinausap si Ragna, inilalahad ang kanyang plano na lipulin ang buong lahi ng dragon. Pagkatapos ay papatayin niya ang Dragon God, at sa huli, si Ragna ang papatay sa kanya. Kinabukasan, nagsimula na silang kumilos. Sa unahan, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na sinusubukang talunin ang ilang inferior dragons. Agad na nilutas ni Ragna ang mga dragon na ikinagulat ng grupo. Matapos ang laban, nilapitan siya ni Crimson at iminungkahi na makita ang kanyang Silverine Battle Arts sa aksyon. Nais niyang makita ang grupo na ginagamit nila. Ang leader ng grupo, si Michael, ay nag-aalon ng mga bata na nagbigay kay Crimson ng ideya tungkol sa sitwasyon. Lumapit siya at sinigurado sa kanila na ligtas na sila ngayon dahil inasikaso na ni Ragna, ang Reaper, ang mga dragon sa paligid. Ipinakilala niya si Ragna bilang isang Master Dragon Hunter na nakapatay na ng maraming superior dragons. Hindi ito totoo pero hindi nila kailangang malaman yon at swerte niya, naniwala sila at tinawag pang Reaper si Ragna. Ipinakilala ni Michael ang sarili at lumuhod upang magmakaawa sa dalawa na tulungan sila. Nais nilang pabagsakin ang isang superior dragon na umatake sa kanilang lungsod ng Tordir. Kinailangan nilang tumakas mula roon nang biglang tamaan ng isang malakas na buhawi. Pinakawalan ito ng isang superior dragon na gumagamit ng hangin na nagngangalang Desestua, ang ikatlong upuan ng Winged Bloodline. Kilala ni Crimson ang dragon at ipinaliwanag kung paano ito nagtatago gamit ang hangin. Naging motibado si Ragna na agad na harapin si Desestua, ngunit pinigilan siya ni Crimson at bahagyang itinulak sa lupa. Alam niyang hindi makakagalaw si Ragna at sinabihan siyang magpahinga ng 3 araw. Malinaw na pinahinto lang siya ni Crimson upang hindi makialam sa kanyang mga plano. Sinabi ni Crimson sa grupo na hindi matutulungan ni Ragna dahil sa kanyang mga sugat. Kaya't hiningi ng grupo ang tulong ni Crimson. Ngunit tumanggi siya, kahit na nangako silang babayaran siya ng lahat ng meron sila, kabilang na ang kanilang mga espada. Alam niyang desperado sila para sa tulong dahil sa kanilang pagkakonsensya. Tumakas sila mula sa Tordir at iniwan ang mga tao. Ngayon, ramdam nila ang pagkakonsensya at pinalala ito ni Crimson sa pamamagitan ng pagbabalik ng lahat ng nangyari habang tumataka sila. Hindi na kinaya ni Michael, lumuhod siya at umiiyak na inaamin ang lahat ng totoo. Ngunit napakahina niya para gumawa ng anuman tungkol dito. Kung may kapangyarihan lang siya tulad ni Ragna at Crimson, poprotektahan niya ang lahat. At iyon ang gustong marinig ni Crimson. Ipinakita niya kay Michael ang isang espada bilang kapangyarihang kailangan niya upang talunin ang mga dragon. Tinanggap ni Michael ang espada kasama ang iba pang dragon hunters sa kanyang likuran bilang suporta. Ngayon, may mga tao na si Crimson na maaari niyang kontrolin sa laban. Mission accomplished. Dinala niya sila pabalik sa Tordir at sa pamamagitan ng isang magic door na nagdadala sa isang silid na may maraming baril sa display. Ito ang pinakakuol na bagay na nakita nila, pero ang pinakanakamamangha ay ang mga bala. Ang mga ito ay may halong silverine mula mismo kay Ragnar, ang Reaper. Kapaki-pakinabang din ang slime sa pagsubaybay sa galaw ni Desestua at pagbabalik ng ulat kay Crimson. Ipinakita niya ang simulation ng kasalukuyang estado ng bayan na nagpapakita ng buhawi na aktibo pa rin na may ilang mga nakaligtas. Napagtanto ni Crimson na si Desestrois ay nagpapalipas lamang ng oras dahil inutusan siyang maghintay sa lungsod na ito. Naisip niya ang isang plano bago magbukang liwayway. Pinukaw niya ang mga dragon hunters sa pamamagitan ng isang motivational speech at sila'y nagkaroon ng sigla. Umalis sila at natagpuan si Desestrois. Pagkaraan ng kaunti, gumamit si Crimson ng loudspeaker upang asarin siya at laitin ang Winged Monarch. Desestrois nainis na insultuhin ni Chrisman si Ultimecia. Galit na galit siya at nagsimula siyang habulin sila, at ito mismo ang gusto ni Crimson. Patuloy siyang nagmamaneho papunta silangan, habang dahan-dahang sumisikat ang araw. Pinabilisan niya ang sasakyan, pero nandoon pa rin si Desestua sa kanilang likuran. Bumangga sila at nagsimula silang magpaputok, na nagpapahina sa buhawi ni Desestua. Maya-maya, dumaan sila sa ilalim ng isang tulay, dahilan para biglang huminto at mabasag ang buhawi. Naitapon si Desestua habang ang araw ay sumisikat. Pinuno ni Ragna ng silverine ang tulay kaya nabasag ang buhawi. Lito si Desestua at bago niya panamalayan, hinawakan siya ng slime na naging isang malaking kamay at ipinako siya sa isang napakalaking silver na pana. Hindi pa siya kailanman nalito ng ganito. Napakabilis nangyari lahat at ngayon, nilalamig siya mula sa pana na hawak ng 5 kabalyero. Sinubukan niyang tawagin ang hangin pero hindi niya magawa. Hindi rin niya matunaw ang pana dahil mahina na ang kanyang mahika. Matatag na hawak ng mga kabalyero ang pana habang ang araw ay ganap ng sumisikat at tinutulungan siyang magsunog. Sumisigaw siya sa sakit mula sa lamig ng silverine at init ng araw. Biglang nahulog ang lupa kung saan nakabaon ang pana.
Nalaglag ito kasama si Desestua at ang mga kabalyero. Naputol ang pana at ang dulo nito ay tumama sa dibdib ni Desestua. Libre na siya at galit na galit. Sinubukan niyang tanggalin ang dulo ng pana sa kanyang dibdib habang nakatalikod sa kanyang mga kalaban. At yun ay isang malaking pagkakamali dahil binangga siya ni Crimson gamit ang sasakyan, pinutol siya sa piraso. Sinunog siya, pinatay at tinagtad ang ulo. Iniugnay ni Crimson ang pagkatalo kay Desestua sa kanyang kayabangan. Kahit na nainsulto, hindi siya nagbigay ng buong lakas dahil hindi niya akalain na matatalo siya. Ngunit ang kanyang kapabayaan ay kasing delikado ng Silverine at Sunlight. Pagkatapos ng laban, nagbigay si Crimson ng pagkain, sasakyan, at armas sa mga Dragon Hunters at mga nakaligtas para makalabas sa lungsod. Habang papalabas na sila, nagcast siya ng spell upang makalimutan nila siya. Lumiko siya at naglaho. Nagpasalamat si Michael kay Ragna sa tulong nito at pinuri ni Ragna siya at ang iba pa sa pagpapatumba ng dragon. Pinapasaya sila. Nag-shake hands sila at umalis ang grupo ng mga Dragon Hunter. Pagkatapos, naglabas si Crimson ng radyo mula sa kanyang sombrero at nakinig sa announcement na ipinalabas. Sinabi na may dragon attack sa hangganan at kailangang lumikas ang lahat ng mamamayan patungo sa kabisera kung saan ligtas. Walang sinuman ang dapat lumapit sa hangganan anuman ang mangyari. Inisip ni Ragna na isang patibong ito. Tinutang kanilang pigilan ang mga tao sa pagtaka sa bansa sa pamamagitan ng pagtipon sa kanila sa kabisera. Kaya pumunta sila sa kabisera at nakalusot sa lumang distrito, isang lugar malapit sa palasyo. Nagdamit si Crimson bilang isang babae na si Veronica at iniwan si Slime na magbantay kay Ragna na hindi kayang tumagal sa maraming tao. Nangako siyang babalik siya sa loob ng 2 oras at pinaalala kay Ragna na huwag magka-trouble. Naglakad siya palayo, nakimik sa tao at iniisip ang populasyon at lungsod. Kahit may dagsa ng mga refugee, kakaunti ang tao sa kalsada. Ang tanging paliwanag nila ay binabawasan nila ang bilang ng hindi nila namamalayan. Nakita niya ang isa sa kanyang mga katulong, si Gollum, at kinuha ang pinakabagong intel. Dumating din ang isa pa niyang katulong na si Chimera. Inilahad ni Crimson ang plano niyang patagilid kay Ragna laban kay Ultimacia. Kailangan nilang magtulungan para magtagumpay. Samantala, sa labas, nakita ni Ragna at Slime ang isang grupo ng tao na nakatambak sa ilalim ng isang tarp. Nandoon ang mga military officers na tinanggal ang tarp at ipinakita ang mga nagyelong dragon. Pagkatapos ay pinutok ang mga dragon, tanda ng kaligtasan ng kabisera, at kanilang pagsusumikap na alisin ang panganib. Pinapalakas nito ang sigla ng mga tao sa paligid. Alam ni Ragna na isang panlilinlang lang ito, at alam niyang siya ang nagpapagawa nito. Nagsimula siyang maglakad palayo nang bigla niyang makita si Ultimacia na nagkukunwaring karaniwang mamamayan. Napansin din siya ni Ultimacia at lumingon upang tanungin kung ayos lang siya. Dali-dali siyang naging alerto at nag-alala nang makita ang kanyang kalaban. Naramdaman niyang gusto niyang hiwain siya agad. Pero inutusan siya ni Crimson na huwag gawin yon kahit na sigurado siyang mananalo siya sa isang laban. Gusto niyang maghintay na lang kay Crimson at sa iba pa. At alam niyang may mga superior dragons si Ultimacia, sina Nebulum at Bogius na nagmamasid. Kaya nagdesisyon siyang maglakad palayo. Pagdating niya sa daan, lumabas si Nebulum upang alamin ang kalagayan ni Ultimacia. Dahil parang Dragon Hunter si Ragna, agad itong naging suspetsyoso. Sinabi ni Ultimacia na si Ragna ay may sakit lang dahil sa dami ng tao. Isang bagay na maiintindihan ni Nebulum. Nang siya rin ay magkasakit at magsuka, ginamit ni Ragna ang pagkakataong ito upang makaalis. Samantala, sina Crimson at ang kanyang mga katulong ay nag-aanalisa ng footage ni Ultimacia. Nasa palasyo siya kasama ang hari at parang tumigil ang oras. Dahil dito, hindi siya nakikita sa footage hanggang atakihin ang hari at pagalingin siya ni Ultimacia. Ipinaliwanag ni Crimson na bigla siyang lumabas doon dahil hindi niya kayang itigil ang oras at ibalik ito ng sabay. Kailangan niyang pumili kung ititigil o ibabalik ang oras na isang kahinaan. Kung dadalhin siya sa ambush at patumbahin, ibabalik niya ang oras upang gumaling, at dahil hindi siya makakapigil ng oras, habang ginagawa ito, mapapatumba siya ulit, kaya magbabalik siya ng oras ulit. Ulitin ito hanggang maubos ang kanyang mahika, na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang problema ay ang pagsagupa ni Nebulum at Borgias. Dito papasok sina Chimera at Gollum. Kailangan nilang tiyakin na matatapos ni Ragna ang laban ng walang abala. Samantala, naglalakad si Ragna sa isang alley, nag-iisip kung tama ang desisyon niyang hindi makipaglaban kay Ultimacia. Nagkaroon siya ng hallucination na si Crimson ang nagsasabing tama ang ginawa niya. Pero pakiramdam pa rin niya ay kailangan niyang tapusin agad si Ultimacia. Hiniling niya kay Slime na kontakin at ipaalam kay Crimson na nakita na niya ang target bago umalis. Tinawagan ni Slime si Crimson at inireport na nagtaksil na si Ragna. Bumalik si Ragna sa lugar kung nasaan si Ultimacia.
Tinutulungan niya ang isang bata na magkasama ang mga magulang at tanong ni Ultimecia kay Nebulum kung kasama ba ang pamilya sa listahan na mawawala. Narinig ito ni Ragna at ipinaliwanag ni Nebulum na ang kanyang paraan ay ginagawang walang bakas at walang sakit ang mga nawawala. Natuwa si Ultimecia nang marinig ito, tinawag itong tunay na kaligtasan. Labis na nakakasuka ito kay Ragna, kaya lumapit siya at mabilis na pinaralisa si Nebulum gamit ang kanyang espada. Hindi agad nakapansin si Ultimecia, ngunit nang bumagsak si Nebulum, doon lang siya napansin. Doon niya na-realize na kaaway si Ragna. Tinanggal niya ang kanyang disgise at sinubukang itigil ang oras, pero mabilis na tinaga siya ni Ragna, agad siyang napapatumba. Ibinabalik niya ang oras sa sarili, pero mabilis na pinukpok siya ni Ragna hanggang sa magbukas siya muli. Inulit nila ito habang naririnig ni Crimson at ang iba ang ingay sa labas. Pag ibinalik ni Ultimecia ang oras, sinubukan niyang umatake, pero pinukpok siya ni Ragna ng ilang beses hanggang sa maglupasay siya sa hangin. Ginamit niya ang Blood Flame Magic upang atakihin siya, pero tinugon ni Ragna gamit ang kanyang Silverine Swords na tumagos sa katawan niya. Nairita si Crimson na nagsimula ng labanan si Ragna ng walang pahintulot, pero interesado siyang makita kung hanggang saan siya makararating laban kay Ultimecia. Patuloy na inaatake ni Ragna si Ultimecia hanggang mawalan siya ng bilang kung ilang beses na siyang namatay. Nagsimula siyang matakot na baka nauubos na ang kanyang oras. Sinubukan tumulong si Borgias, ngunit inatake siya ni Gollum bago pa siya makagawa ng anuman. Patuloy na inaatake ni Ragna si Ultimecia, ngunit biglang napapaligiran siya ng magic barrier ni Nebulum. Nagising si Nebulum pero nasa masamang kalagayan siya. Ibinalik ni Ultimecia ang oras at umatak kay Ragna gamit ang Blood Dragon's Barrier. Pero ginamit ni Ragna ang Silverine Full Power upang durugin ang barrier ni Nebulum. Sinubukan ni Nebulum na palakasin ang barrier, ngunit dumating si Slime at nilamon siya, kaya nakalaya si Ragna. Ganap nang gumaling si Ultimecia at bahagyang huminahon, ngunit si Ragna ay pumutok mula sa Blood Barrier. Agad niyang inatake si Ultimecia bago pa siya makapag-ayos ng oras, ngunit mabilis itong ibinalik ni Ultimecia habang naiisip ang kanyang unang dragon, si Waltekamuy. Patuloy si Ragna sa pag-atake hanggang makarating sila sa labas ng kabisera. Hindi siya nag-atubili at inilabas ang lahat ng galit sa kanya. Pinupok niya siya ng paulit-ulit hanggang mag-crack ang lupa at magdulot ng pagsabog. Nagdesisyon si Ultimecia na gamitin ang isang taktika na sinabi sa kanya ni Waltekamuy para sa mga desperadong sitwasyon. Ibinalik niya ang buong mundo. Dahil dito, bumalik sila sa oras nang makita ni Ragna at Slime ang isang grupo ng tao sa ilalim ng tarp na natatakpan ang mga nagyelong dragon. Naging confused si Ragna at naramdaman niyang may mali. Biglang lumitaw si Ultimecia sa likod niya at itinigil ang oras. Sinimulan niyang magsalita tungkol sa kung gaano kalaking mahika ang kailangan para ibalik ang buong mundo, kaya hindi niya ito madalas gawin. Pero kinailangan niyang gawin ito dahil si Ragna ay isang banta sa kanya. Nag-iisip siya kung bakit ganun na lang ang galit ni Ragna sa kanya at paulit-ulit siyang pinatumba. Nakakatakot, kaya mas mabuti pang tapusin na lang siya ngayon. Inilipat niya ang mga tao sa isang ligtas na lugar. Iniwan siya ni Ragna at Slime. Bago pa niya mailipat si Slime, napansin niyang gumalaw ang daliri ni Ragna na nagdulot sa kanya ng takot. Walang makakagalaw ng hindi pinapayagan kapag itinigil niya ang oras. Dumating si Nebulum at inatake si Ragna bilang ganti. Nakita niyang hindi na gumalaw si Ragna at binubugbog siya ni Nebulum. Kaya't nakaramdam siya ng ginhawa. Itinigil ni Ultimecia si Nebulum dahil may slime sa kanyang mga kamay na unti-unting tinutunaw ang balat nito. Bukod pa rito, walang silbi ang pagbugbog kay Ragna dahil nabasag niya ang lahat ng depensa nito sa laban. Napansin niyang ang katawan ni Ragna ay parang silver sword na hindi kayang impluwensyahan ng mahika. Kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan para talunin siya. Hiniling niya kay Borgias na iparating sa hari na gumamit siya ng isang makapangyarihang light beam upang salakayin si Ragna. Ngunit biglang naalala ni Ragna ang nangyaring in-inject siya ng dugo ni Ultimecia sa kanyang future self. Dahil dito, sobrang galit na siya at bigla siyang nagising. Tumakbo siya patungo kay Ultimecia, ngunit mas mabagal kaysa dati. Nagsimulang magpanik si Ultimecia at sinunog siya ng kanyang dugo. Natatakot siya dahil hindi gumagana ng maayos ang kanyang time control magic. Ang lahat ng may dugo niya ay kayang gumalaw, siya na lang ang pipili kung sino ang hindi dapat gumalaw. Si Ragna ay dati ring may dugo ni Ultimecia sa hinaharap, kaya rin niyang gumalaw dahil hindi siya pinili para hindi gumalaw. Hindi ito alam ni Ultimecia dahil magkaibang timeline ito. Habang patuloy na tumatakbo si Ragna patungo sa kanya, ginamit ni Nebulum ang barrier para protektahan siya. Pero pinabagsak ni Ragna ang barrier at umabot siya kay Ultimecia na nagbigay takot sa kanya. Pinutol siya ni Ragna hanggang sa maging piraso. Ibinalik ni Ultimecia ang oras at bumalik ang lahat sa normal.
Muling sumugod si Ragna sa kanya, at si Nebulum ay ginamit ang kanyang katawan para protektahan siya at maghanda sa atake. Ngunit bigla itong tumigil at nagsimulang dumugo mula sa kanyang mukha. Dahil ito sa sobrang paggamit niya ng kanyang mga kapangyarihan. Bagsak siya sa lupa at dumugo palalo. Sa oras na yon, naglabas ang hari ng light beam kay Ragna pagkatapos umalis ni Nebulum at Ultimecia sa lugar. Pagkatapos ng pagsabog, nakita ni Nebulum si Chimera at si Crimson na nagkukunwaring babae malapit sa katawan ni Ragna. Ngunit hindi niya alam kung sino sila. Naiinis si Crimson kay Ragna dahil natalo siya. Dapat sana ay nakinig siya sa mga utos, ngunit hindi, kaya ngayon ganito na siya, nakakainis. Kahit na ganito, nagsimula siyang magsalita tungkol kay Ultimecia na hindi talaga nakatuon sa laban. Kaya hindi siya mahilig makipaglaban. Pero lagi siyang kumpiyansa sa kanyang time control magic. Ngayon, bagaman, siya ay traumatized at nanginginig dahil nabasag ni Ragna ang kanyang kumpiyansa. Nag-isip siya kung gagamitin pa niya ang kanyang mahika upang tapusin na si Ragna. Patuloy siyang nagpapanik, iniisip na may mali sa kanyang mahika. Ngunit nagpasya na siyang gamitin ito at subukang itigil muli ang oras. Ito ang nais ni Crimson. Pinaputok niya ang mga bomba na inilagay ni Gollum sa paligid at nagdulot ng pinsala sa maraming tao na nag-distract kay Ultimecia. Ginagawa niya ito upang mas lalo pang mabasag si Ultimecia. At nagtagumpay. Nagpapanik siya, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Kung nais niyang mailigtas ang lahat, kailangan niyang ibalik ang mundo. Kaya't sinubukan niyang gawin yon, ngunit pinigilan siya ni Nebulum dahil mauubos ang lahat ng kanyang mahika. Naiinis si Crimson dito at umalis kasama si Ragna sa likod ni Chimera. Pumunta sila sa Globe Chamber, isang teleportation room na konektado sa iba't ibang bahagi ng mundo at buwan. Nais niyang umalis sa bansa at magpahinga, ngunit nagising si Ragna at tumangging umalis. Nanindigan siyang hindi alis nang hindi tinatapos si Ultimecia. Sinubukan ni Crimson na pakalmahin siya at purihin siya sa magandang ginawa. Ngunit kailangan na niyang magpahinga, ngunit tumanggi siya. Pinilit niyang tumayo at inactivate ang kanyang Silverine Battle Arts. Inutusan ni Crimson si Chimera na pigilan siya. Pagkatapos, tinapakan ni Crimson ang kanyang ulo, nagrereklamo tungkol sa teknik. Maaaring masira ang kanyang teleportation room, ngunit huli na yon. May crack na sa pader at nakita ito ni Nebulum mula sa labas, tinutukoy ang kanilang lokasyon. Hindi makapaniwala si Crimson. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi ito nabuksan. Naging determinado si Nebulum na sirain ang room at hilahin sila palabas na nagpagalit kay Crimson. Inutusan niya si Gollum na tapusin sila at binaril ni Gollum si Nebulum. Humingi ng tulong si Nebulum kay Borgias at binaril ni Borgias si Gollum. Nagpatuloy si Ragna sa paglaban sa mga restraint ni Chimera. Nabreak niya ang mga ito at naging determinado na sirain ang lahat ng dragons sa labas. Nagulat at nagalit si Crimson kay Ragna dahil tinulungan nito ang kanilang kalaban na sirain ang kanyang plano. Ngunit wala itong pakialam si Ragna, patuloy siyang nagpapalakas. Sa kabutihang palad, nakatakas sila mula sa teleportation room sa pamamagitan ng emergency exit at napadpad sa base ng militar ni Lys. Dinala si Crimson kay Starlia Lys, ang komandante ng Royal Army Special Corps at pangalawang prinsesa ng kaharian. Alam ni Crimson ang lahat tungkol sa kanya at kinamumuhian siya. Ipinanganak siyang walang mga braso, ngunit kaya niyang makita ang aura na ipinapalabas ng lahat ng bagay, at gamit ang kanyang isipan, nagagawa niyang galawin ang mga bagay. Ang unang bagay na kinontrol niya ay isang Silverware set, kaya tinawag siyang Silverware Princess. Iniisip ng mga Salarians na siya ay isang himala, at kalahati ng mundo ang nakakakilala sa kanya. Sa 3 taon, pinatumba niya ang 3 inferior dragons. Sa 6 na taon, nanalo siya sa isang combat tournament. Sa 8, pinatumba niya ang isang kawan ng mga dragons. At sa 9 na taon, pinigilan niya ang isang coup d'etat. Pagkatapos ng 10 taon, naging Master Silversmith siya. Naggagawa ng kamanghamanghang mga silver equipment. Ngayon, siya ay 16 na at isang komandante ng isang core unit na may mga kamanghamanghang mandirigma na gumagamit ng kanyang mga kagamitan. Ang dahilan kung bakit kinamumuhian siya ni Crimson ay dahil madali niyang nakakakita ng mga kasinungalingan. At siya ay isang sinungaling sa trabaho. Sinimulan siyang tanungin ni Starlia habang tinutok ang mga arma sa kanya. Gusto niyang malaman kung sino siya at paano siya nakarating doon. Nagdesisyon siyang mag-isip ng mabuti bago sumagot. Alam niyang nais ni Starlia at ng kanyang unit na mag-teleport palabas ng bansa dahil may 2 superior dragons na humahabol sa kanila. Ibig sabihin, pareho ang kanilang layunin. Kaya't dapat silang magtulungan at magsama upang makalabas. Gusto niyang subukang linlangin siya. Kaya niyang makita ang aura ng tao batay sa kanilang emosyon at matukoy ang kanilang pagiging tapat. Kung magsasabi siya ng ilang katotohanan kasabay ng mga kasinungalingan, maaari niyang lokohin siya.
Nagdesisyon siyang ibukas ang kanyang kaliwang mata na ikinagulat ng lahat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Krish Weiss, isang mago. Ang mga magagaling na mago ay minsan ipinanganak na may mga hindi pangkaraniwang katangian, at dahil may mago na ang unit, dapat niyang kumbinsihin sila. Hindi niya nais na itago ito dahil baka siya ay matapakan ni Starlia kung ang kanyang instinct ay magsasabi na siya ay nagkasala. Binigyan siya ni Starlia ng isang malaking espada na ikinagulat siya. Binigyan niya ng mga armas ang mga taong gusto niya at gusto siya ni Starlia dahil isa siyang sinungaling. Hawak ni Crimson ang espada, ngunit mabilis itong kinuha ni Starlia pabalik. Ito ay isang trick upang magkamay siya ng pilak na ginagamit niya upang makita ang tunay na kalikasan ng isang tao. Ang tunay na kalikasan ng isang tao ay ang kabuuan ng kanilang buhay, at ang kalikasan ni Crimson ay isang madilim na kimpal ng kamatayan. Inutusan niya ang lahat na magbunot ng espada at inakusahan si Crimson ng pagiging responsable sa mga pagsabog sa kabisera. Sinubukan magpaliwanag ni Crimson, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon. Lumingon siya sa magician ng unit, si Few, at nagmamakaawa ng tulong. Ngunit tumanggi si Fu dahil sumusunod siya sa kanyang komandante anuman ang mangyari. Itinapon ni Starlia ang kanyang espada kay Crimson kaya napasigaw siya sa takot. Sa katunayan, hindi siya nag-aalala kung matapakan siya ni Starlia, hindi naman siya mamamatay. Gagamitin lang niya ang pagkakataong ito upang magtago sa base at makalabas kasama si Ragna pagkatapos. Biglang dumating si Ragna at in-intercept ang espada, sinabing siya lang ang may karapatang tapakan si Crimson. Nabigla si Starlia sa nakita. Pinaghihinalaan ni Ragna si Crimson ng paggawa ng masama, ngunit siya ang biktima ngayon. Habang nagtataka ang iba kung paano siya nakapasok doon, bumagsak si Starlia sa sahig na may malakas na sigaw na naguguluhan ang kanyang unit. Tinulungan siya ng kanyang tutor, si Nazarina, at tinulungan siyang tumayo habang tinuturo siya kay Ragna at tinatawag siyang isang espada na may katawan. Nabigla si Ragna at nag-aalala kung talagang may ginawa si Crimson. Nag-iisip si Crimson kung paano nakikita ni Starlia si Ragna dahil iba ang kanyang pananaw sa mundo. Nakikita niya si Ragna bilang isang espada na may katawan at nagsisimulang magpanik at matumba. Nagalit ang kanyang unit, iniisip na may ginawa si Ragna. Sinubukan nilang atakihin siya, ngunit madali lang niyang pinigilan ang mga ito gamit ang ilang mga suntok. Tinutok ni Starlia ang mga mata sa kanya, iniisip kung paano siya ang perpektong pagsasanib ng tao at Silverine. Siya'y maganda, hubog na perpekto, may mga peklat at aura ng Silverine na tumataas pa. Ang lakas niya ay kamangha-mangha, ngunit kalmado at mainit. Nagsimula siyang mag-ahiya at nagtanong kay Nazarina kung anong gagawin. Si Ragna at Crimson ay nagulat. Hindi nila inaasahan ito. Sinubukan ni Ragna na makipag-usap sa kanya, ngunit nagtatago siya sa likod ni Nazarina dahil sa pagkahiya. Mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi sila naroroon upang makipaglaban. Kung maiiwasan si Crimson, susundin nila ang kanilang mga utos. Ipinagtanggol sila sa isang selda habang tinatalakay ng unit kung anong gagawin sa kanila. Doon, pinilit ni Crimson na puwersahin si Ragna pababa at tinapakan ang kanyang ulo dahil sa pagkasira ng kanyang plano. Ayaw ni Ragna na mabuhay pa si Ultimatia. Ngayon, parehong nawawala si Gollum at Chimera. Kailangan niyang magbayad para sa lahat ng ito. Sinabi ni Ragna na magbabayad siya sa pamamagitan ng pagtatapos kay Ultimatia na ikinagalit ni Crimson. Gusto ni Ragna na bumalik sa kabisera kapag nakabawi siya, na lalong ikinagalit ni Crimson. Tanong ni Ragna tungkol kay Slime na nakalimutan ni Crimson. Nakita ni Crimson ang patak ng slime sa liig ni Ragna at ginamit ito pati na rin ang kanyang buhok upang buhayin si Slime. Ngunit mas maliit na si Slime ngayon, kaya pinagalitan ni Crimson si Ragna dahil sa isa pang pagkatalo. Matapos humingi ng paumanhin si Ragna, tinanong ni Slime kung saan sila naroroon, ngunit hindi rin ito alam ni Ragna. Sinabi ni Crimson na ito ay isang underground military training base sa Northern Lys. Ang mga tao doon ay nasa panganib dahil sa mga superior dragons na target sila. Nabago ang pananaw ni Ragna sa hindi na pagbabalik sa kabisera. Nagkaroon ng pulong ang mga sundalo kasama si Starlia at nagbigay siya ng ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga dragons ay kumikilos ng kakaiba, walang anumang aktibidad, at tila hindi sila magtatangkang umatake kahit pa makatatanggap ng signal. Parang abala sila sa ibang bagay. Nag-isip si Starlia at nagpasya na malamang ang mga dragons ay umalis na, ngunit hindi nila nais hayaan silang makalabas. Maaari pa itong maging magandang pagkakataon para maghanda sila. Dumating si Crimson at Ragna na naging sanhi ng pamumula ni Starlia at pagtatakip ng kanyang mga mata. Nag-alok si Crimson ng tulong sa pagpaplano ng kanilang pagtakas. Alam niyang nais nilang gamitin ang dugo ng dragon bilang pinagmumulan ng magic upang makapag-teleport. Isang solidong plano, ngunit hindi ito gagana. Ang kapangyarihan ng kaaway ay masyadong malakas para itulad.
Ngunit kung magsasama sila, maibibigay ni Crimson ang mga intel tungkol sa kalaban. Maaari din niyang ibigay ang isang super weapon na kayang tapakan ang mga superior dragons ng mag-isa. Ang super weapon ay siyempre si Ragna the Reaper. Napalumsang si Starlia nang marinig ang pangalan ni Ragna, ngunit nagpatuloy siya at tumanggi na makipagtulungan. Nag-focus si Crimson sa isa sa mga superior dragons na target sila, si Alto Zora. Si Alto Zora ang namamahala at nangunguna sa mga military affairs. Ang kanyang kapangyarihan ay chemical synthesis. Lumikha siya ng mga lason upang puksain o hipnotisahin ang kanyang mga target gamit ang kanyang sariling dugo. Kaya niyang ikalat ang mga lason bilang mist na makakapal at makakabigat sa malaking lugar. Sa kabutihang palad, ang mga lason ay maaaring matanggal ng sikat ng araw at pilak. Makakatulong ang impormasyong ito sa paglaban nila laban sa kanya, kahit na ang lakas ng kanyang hukbo ay lalaki pa dahil sa mga lason at hypnosis. Nagduda ang mga tauhan ni Starlia sa impormasyong ito, ngunit pinaalala ni Crimson na kung nagsisinungaling siya, malalaman ito ni Starlia. Pinilit din niyang kumbinsihin si Ragna na gawing tagapamagitan dahil gusto siya ni Starlia. Hindi sigurado si Ragna kung magagawa niya ito, ngunit sinubukan niyang gawin dahil nais niyang tulungan ang mga tao doon. Sa cell, sinabi ni Crimson kay Ragna na kinakalkalkula niya na aabot sa 10,000 dragons at ang 13th seat na pinamumunuan ni Alto Zora at Terectra ang mag-atake sa kanila. Ang base ay may halos 2,000 lamang na tao sa personnel at mga sibilyan, kaya malamang ay mamatay ang lahat. Hiniling ni Crimson kay Ragna na kalimutan muna si Ultimacia upang makalabas sila sa bansa. Gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya, kasama na si Ragna, upang tiyakin na makalabas ang lahat. Nagawang kumbinsihin ni Ragna si Starlia na kahit gaano katindi si Crimson, wala siyang ibang nais kundi tapusin ang lahat ng dragons. Kaya siya nakipagtulungan kay Crimson. At bilang pinakamagaling na dragon hunter sa buong mundo, nais niyang gamitin siya ni Starlia dahil makakatulong siya. Lubos na natuwa si Starlia nang hilingin ni Ragna na gamitin siya. Ngunit nanatili siyang propesyonal at pumayag na makipagtulungan. Nasiyahan si Crimson sa desisyon at nais baguhin ang plano batay sa kanyang intel. Wala nang pakialam si Starlia kay Crimson, nais lamang niyang magbigay siya ng impormasyon at siya na ang gagawa ng iba. Puno ng sarkasmo na pumayag si Crimson at binigyan ng babala si Starlia na huwag masira ang plano. Binigyan niya siya ng briefing tungkol sa mga dragons na biglang tumigil sa kanilang aktibidad dahil siya at si Ragna ang nakipaglaban kay Ultimacia sa kabisera. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagmadali silang pumunta roon. Doon, ipinakita ni Walter Camus kay Ultimacia ang ulo ni Michael bilang nagpapatunay na siya ang pumuksa kay Desestua. Nahanap niya at pinuksa si Michael na nagsabi na darating ang Reaper para sa kanya bago mamatay. Sa base, sinubok ang lakas ni Ragna. Pinuno niya ang isang espada ng Silverine at tinest ito ni Eke sa pamamagitan ng pagputol sa isa sa mga espada ni Starlia. Matagumpay nitong pinutol ang kalahating bahagi ng espada na ikinabilib ng lahat. Paliwanag ni Ragna na hindi magtatagal ang epekto nito dahil ang mga espada ay bumabagsak habang tumatagal. Ngunit dahil ang mga espada ni Starlia ay mataas ang kalidad, walang dapat ipag-alala. Nagpasya si Starlia na ipasok ang lahat ng mga armas ng kanyang unit sa Silverine ng mga espada ni Ragna. Sa teleportation room ng base, nahirapan si Fu at ang kanyang grupo sa mga magic circles at sa dami ng magic na kinakailangan. Kailangan nila ng higit sa 15 inferior dragons blood para makapag-transport ng isang tao. Kahit patay nila ang lahat ng dragons na mag-aatake sa kanila, hindi pa rin sapat ang dugo para sa lahat ng halos 2,000 katao. Kailangan pa nilang magsagawa ng mas maraming eksperimento, ngunit walang oras. Dumating si Crimson at nag-alok ng tulong. Hindi nagtitiwala si Fu sa kanya, ngunit hindi siya tatanggi. Samantala, nakipag-usap si Starlia kay Ragna ng pribado. Binigyan siya ng 3 espada mula sa kanyang gamit dahil wala ng oras para gumawa ng espesyal na espada para kay Ragna. Sinabi niya kay Ragna na pagkatapos ng laban, nais niyang sumali sa mga Salarians at maging isang Dragon Scourge. Alam niyang hindi niya kayang alagaan ang higit sa 1,000 tao kapag nakatakas na sila sa bansa. Kung sasali siya sa Salarians, tutulungan siya ng mga ito na protektahan ang kanyang mga tao. Ngunit maaaring mamatay siya sa laban. At kapag nangyari iyon, nais niyang si Ragna ang pumalit sa kanya sa Salarians at tulungan ang kanyang mga tao. Nagdilang bato siya at nakiusap kay Ragna. Ngunit tumanggi si Ragna dahil hindi niya gusto ang relihiyon. Hindi niya dapat ituring na tiyak ang kanyang kamatayan. Pero ipinaliwanag ni Starlia na ang kanyang intuisyon ay nagsasabi sa kanya na siya ay itinakda upang mamatay mula nang magsimula ang digmaan. Nagiging matatag siya at sinabi na si Ragna ay hiling na gamitin siya. Dahil dito, siya ay kanyang nasasakupan at bilang kanyang alagad, dapat sundin niya ang mga utos ni Starlia.
Impresyon si Ragna dahil hindi niya karaniwang iniisip ang tungkol sa kamatayan sa mga laban, at kapag naganap ito, iniisip niyang okay lang ito. Si Starlia, sa kabilang banda, ay lubos na handa sa pinakamasamang sitwasyon, kaya higit pa siya kaysa sa kanya. Ang kanyang lakas ng loob ay kumikinang, na nagpapaalala kay Ragna kay Lenica. Ito ang mga tao na gusto niyang mabuhay. Nagdesisyon siyang ipasa ang kanyang kapangyarihan sa 3 espada, at sinabi kay Starlia na maging Dragon Scourge dahil siya ang magpoprotekta sa kanya. Nagsimula ng magtakip ang araw, at naghihintay ang unit para dumating ang kalaban. Pagkatapos magtakip ang araw, lumabas si Alto Zora at nagsimulang umatake sa base gamit ang mga tentacle-like roots na mula sa lupa. Nabreak niya ang mga barrier na itinakda ni Starlia sa lupa, ngunit kaya pa nitong tiisin ang base. Gayunpaman, dumating si Paractra mula sa langit at agad na bumagsak patungo sa base. Nang makita ito ni Starlia, naalala niya ang isang payo mula kay Crimson upang kontrahin ang ataking ito. Nagdulot ng kaunting pinsala ang impact at naitapon si Teretra, na ikinagulat ni Ultozora. Sinabi ni Teretra na siya ay na-counter nang malapit na niyang mabangga ang base, na nagpapataas ng gulat. Si Ragna ang siyang kumounter. Nakatayo siya malayo mula sa kinaroroonan ni Teretra. Hawak niya ang 2 espada na sumasabog sa Silverine na kumikinang. Akala ni Ultozora na siya na si Ragna the Reaper, ngunit sinabi ni Teretra na ang Silverine ay hindi galing sa kanyang katawan, kundi mula lamang sa mga espada niya. Kaya hindi sila nagsimulang magpanik at tinawagan si Walter Kemwin. Tumukso si Teretra kay Ragna na tumangging ibigay ang kanyang pangalan dahil ayaw niyang makipag-usap sa mga dragons. Imbes, nagmungkahi si Teretra na mag-usap na lang sila gamit ang kanilang lakas. Samantala, pumunta si Crimson upang magbigay ng briefing sa mga mamamayan tungkol sa mga superior dragons at kung paano sila nagiging ganap na mature. Ang mga may talino ay mabilis mag-mature, at si Teretra ay kumuha ng 10 taon upang maging ganap, kaya hindi siya gaanong talentado. Alam niya ito, ngunit binabayaran niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihang nakuha niya noong siya ay tao pa. Pinahirapan pa nga niya si Ragna at binlast siya gamit ang Bloodfire. Kahit gaano pa kaliit ang mga pagputol ni Ragna, nanatiling buo si Teretra. Ibinaba ni Ragna ang isa sa mga espada at inalis ang isang guwantes upang ipasok ang kanyang kamay sa espada. Nagsimulang maglabas ng napakalaking kapangyarihan ng espada. Naghanda si Teretra na gamitin ang lahat ng lakas niya at tingnan kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Ginamit ni Ragna ang Dragon Slayer Strike, habang ginamit naman ni Teretra ang Seismic Cannon. Magkasabay na nagbanggaan ang 2 atake, na nagdulot ng isang malupit na pagsabog ng apoy at silver. Tahimik na sandali, at nagsimulang mag-alala si Altozora tungkol kay Teretra, ngunit nakahinga ng maluwag nang marinig ang boses nito. Matapos talunin si Ragna, nakahandusay lang ito, walang malay. Si Slime, na nasa ulo ni Ragna, ay sinubukang gisingin siya, ngunit hindi nagtagumpay. Patuloy pa rin nag-aalala si Altozora na si Ragna ay maaaring ang Reaper, ngunit sigurado si Teretra na kung siya ngayon, malalaman nila. Kaya, maaari na nilang tapusin si Ragna ngayon. Lumapit si Teretra upang durugin si Ragna gamit ang kanyang paa, habang patuloy na pinipilit ni Slime na gisingin siya. Biglang nagising si Ragna at nakaiwas sa tamang oras, na ikinagulat ni Teretra at Altozora. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang kamalayan mula sa kanyang katawan patungo sa espada. Kung hindi, tiyak na namatay na siya. Nagsumon si Teretra ng ilang inferior dragons upang labanan si Ragna dahil hindi na siya banta sa kanya. Naglaban si Ragna sa galit na ipinakita ni Teretra na tinatamad siya sa kanya. Pinagod at sugatan na si Ragna, halos umawat ng dugo, ngunit gusto pa rin niyang makipaglaban kay Teretra na paalis na. Sinubukan ni Ragna na pigilan siya dahil sila ay dapat mag-usap sa pamamagitan ng kanilang lakas. Alam ni Teretra na nag-usap na sila at naintindihan na niya na mas malakas si Ragna. Mananalo siya kung ang espada niya ay kayang tiisin ang kapangyarihan ni Ragna. Pagkatapos, inutusan ni Altozora si Teretra na pumunta sa kinaroroonan ni Starlia at magpaputok sa kanya gamit ang kanyang kanon. Patuloy na sumubok si Ragna na pigilan siya, ngunit ang mga inferior dragons ay walang katapusan. Pagod na siya, sugatan at nakaluhod na. Ngunit hindi tumitigil ang pagdagsa ng mga dragons. Sa kabutihang palad, dumating si Shin, iniligtas siya, at pinagalitan siya dahil natalo siya ng inferior dragons. Dumating din si Garm, kaya tinanong ni Ragna kung bakit sila naroroon at hindi nagtatanggol sa base. Dumating ang higit pang dragons, at mabilis nilang pinatay ni Shin at Garm ang mga ito, habang ipinaliwanag ni Garm na karamihan sa mga pasukan ng base ay naharang na. Binabantayan ng squad ni Ike ang tanging bukas na pasukan, habang si Starlia ay nakikipaglaban kasama ang 200 sundalo. Pumunta si Shin at Garm upang tulungan si Ragna, ngunit sigurado si Ragna na hindi siya nangangailangan ng tulong nila. Nagalit si Shin ng husto, lalo na nang magtulungan si Ragna, at ipagpatuloy na sinasabing kaya niyang mag-isa dahil hindi siya namamatay.
Biglang nadulas si Ragna mula sa likod ng isang dragon at nahulog. Ginamit ni Shin ang isang malakas na atake at nilipol ang ilang dragons upang magbigay daan kay Ragna. Sumigaw siya na lahat sila ay may tungkuling patumbahin ang maraming dragons hanggat makakalabas sila. Kaya't nais ni Ragna na siya na ang gumawa ng lahat ng iyon. Dapat na lang magtago si Shin at ang iba sa base habang siya ay maglalaban. Lalo pang nagalit si Shin. Hinamon niya si Ragna sa isang duelo. Natalo na siya sa lahat ng mga nakaraang duelo nila, ngunit ngayon, determinado siyang patunayan na hindi siya duwag. Nalilito si Ragna sa biglaang duelo sa gitna ng laban. Ngunit hindi binigyan ni Shin ng pagkakataon si Ragna na magprotesta. Sinugod siya ng diretsyo, kaya kinailangan niyang depensahan ang sarili. Hindi handa si Ragna at hindi nag-perform ng maayos, kaya nanalo si Shin, halos putulin ang ulo ni Ragna. Hinila siya ni Shin sa buhok at sinabi sa kanya na ang laban na ito ay kanila. Walang pakialam si Shin sa mga dahilan ni Ragna o kung gaano siya kalakas, hindi nila papayagan siyang magmula saan man at mag-acting hero. Nagulat si Ragna habang nilapitan ni Shin si Garm. Doon, si Slime, na lumipat mula kay Ragna patungo sa ulo ni Shin, ay nagsabi kay Shin na alam niya kung saan tumakas si Teretra. Naglakad silang tatlo upang hanapin si Teretra at tulungan siya. Samantalang nangyayari ito, nagtayo si Starlia ng isang cage gamit ang kanyang barrier arts. Nalusob siya ng Altozora patungo sa madilim na kagubatan upang magkaroon ng kalamangan laban sa kanya, ngunit kumpiyansa siya na maaari niyang gawing kanyang teritoryo ang kagubatan. Inisip niyang magtatagumpay siya dahil malapit nang matapos ang Magic Circle. Ang kailangan nilang gawin ay patuloy na magpatumba ng dragons at mabuhay hanggang sa makapag-teleport sila. Sa kasamaang palad, nalaman na ni Altozora ang kanilang plano. Alam niyang sinusubukan nilang mag-teleport gamit ang magic ng mga dragons. Isinuri ni Starlia ang madilim na kagubatan. Dahil nakikita niya ang lahat gamit ang kanilang aura, nakita niya ang mga dragons bilang mga itim na masa na namumukod tangi sa lahat ng iba pa. Gayunpaman, ang kagubatan ay ganap na madilim, kaya hindi niya makita kung anong ginagawa ng mga dragons sa loob. Nakikita ni Starlia ang isang grupo ng mga zombie na nilikha ni Altozora na papalapit. Ang mga zombie ay mga inosenteng tao na magpapabagal sa kanilang plano. Napag-isip ni Altozora na ang kanilang magic circle ay nakakonfigure upang i-teleport ang lahat ng tao sa loob ng effect area nito ng sabay-sabay. Kaya't dinodobli niya ang bilang ng mga zombie upang mas magtrabaho ng 2 beses ang circle sa pangangalap ng dragon magic. Nabubwisit si Starlia at inutusan ang kanyang squad na magbantay sa anumang abnormalidad sa kagubatan at umatake. Ngunit bago pa man siya makapagtapos ng pagsasalita, sila ay inambush mula sa itaas, ngunit nagawa niyang pigilan ito gamit ang isang barrier. Maraming bihasang low at mid-tier dragons ang nagsimulang gumamit ng mga tiyak na atake mula sa kanilang mga superior creators. Ibig sabihin nito, ang mga dragons na ito ay kasing lakas ng superior dragons at may 40 sa kanila. Sinubukang kontrolin ni Starlia ang sitwasyon at gabayan ang kanyang squad kung paano makipaglaban, ngunit naging mahirap ito. Samantala, pinagmamasdan ni Altozora habang ang dragon magic ay kinokolekta ng teleportation team. Ang absorption circle ay tila may lawak na 2 kilometro, na labis na malaking sukat para sa isang bansang tulad ng Lice upang makamit. Nagtataka siya kung sino pa ang maaaring kasangkot at naaalala na nakita ni Nebulum ang isang babae sa tabi ng katawan ni Ragna kamakailan. Ginamit niya ang mas malakas na barrier magic kaysa sa kanya at marahil ay kasangkot siya sa plano. Gayunpaman, kumpiyansa si Altozora na mananalo sila, ngunit nag-aalala siya na may mga bagay na maaaring magdulot ng posibleng pagkatalo. Ngunit wala na itong halaga. Hanggat mahuli nila si Starlia, maaaring may posibilidad na mawalan siya ng pag-asa at mag-teleport na lang mag-isa. Upang pigilan ito, kailangan niyang kontrolin ang magic circle sa base. Samantala, nahihirapan si Ike sa pagtatanggol ng base. Bigla na lamang nawala ang mga sundalo sa harap niya at hindi niya nakita kung paano nangyari yon. Nalilito siya, ngunit alam niyang ang dragon na kanilang hinarap ang may kasalanan. Bigla itong dumating at pinatigil ang barrier, nag-iwan ng mga patay na sundalo. Papalapit na ito, kaya iniutos ni Ike sa kanyang squad na umatras, habang ang firing squad ay magbibigay ng cover. Isang mature dragon ito na kayang gumamit ng magic. Sinabi ni Crimson na dahil kay Ultimatia na kayang kontrolin ang oras, maaaring may mga mature dragons na may parehong kakayahan. Nagprepara si Ike upang makipaglaban, habang nagpapaputok ang firing squad sa dragon. Ngunit pinigilan nito ang oras at naglabas ng malalakas na energy bursts, na pinatumba ang higit pang mga sundalo at tinamaan si Ike. Hindi niya alam kung anong gagawin dahil hindi niya kayang block ang atake na hindi kabilang sa kanyang reality. Ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob at kinuha ang kanyang mga espada at tumakbo patungo sa dragon. Marahil may kahinaan ito, tulad ng limitasyon sa pagpapahinto ng oras o isang cooldown time.
Ano man iyon, kailangan niyang kumilos habang normal pa ang oras. Binato siya ng dragon ng isa pang burst ng energies, ngunit nagdepensa siya at nasaktan ang dragon sa balikat. Tumalon ito at sinubukang pigilan ang oras muli. Ngunit dumating si Crimson, kaya naguluhan ang dragon at inisip si Crimson bilang si Ultimacia. Nagpatapon si Crimson ng isang bola sa dragon, kaya lalong naguluhan ito. Hindi nito alam kung hahabulin ba nito ang bola. Kaya't pinigilan nito ang oras na nag-activate ng bola na nagdulot ng isang flashbang at naglabas ng maraming liwanag ng araw. Nagsimula itong magliyab at sumigaw ng sakit hanggang sa maging abo. Pagkatapos nito, bumalik sa normal na oras ang lahat. Naguguluhan si Ike at ang iba pa habang tinutugunan nila ang mga epekto ng nakakasilaw na liwanag ng araw. Ipinahayag ni Crimson sa kanila na pinatumba niya ang dragon at ipinaliwanag kung paano gumagana ang kanyang flashbang ball. Ito ay nag-iimbak ng liwanag ng araw na kadalasang naglalabas ng isang sandali lang, ngunit dahil ito ay na-activate lamang kapag pinahinto ang oras, mas mahabang sandali ng liwanag ang nangyari. Naguluhan ang dragon mula sa sakit, kaya hindi na ito nakagawa ng iba pang hakbang kundi magsunog. Biglang nagsalita ang isang tao at hindi kilala ni Ike ang boses. Inutusan niyang malaman kung sino ito at inihayag ni Crimson na isa siya sa 1,500 mamamayan na kanyang nirecruit. Desperado silang lumaban, kaya binigyan niya sila ng mga armas at hinipnotize sila. Sinubukang magprotesta ni Ike, kaya hinipnotize ni Crimson siya at ang kanyang squad. Nalaman niya na ni Altozora ang kanilang plano at sinasabotahe ito. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis na backup plan. Kaya't ipaglalaban niya ang mga hinalo na mamamayan laban sa mga zombie upang mabawasan ang bilang ng mga tao sa effect area. Bigla nilang naramdaman ang presensya ng ika-13, upuan ng Winged Bloodline na sumusubok magpatumbahin ng pader papunta sa teleportation room. Tinamaan siya ng mga barriers sa paligid na nagpapagalit at nagpapaiyak sa kanya. Ang sigaw ng ika-13 na upuan ay nakakainis kay Fu na malapit lang at sinusubukang matulog. Hiniling ng ika-13 na upuan na dalhin siya sa Magic Circle bilang kapalit ng isang tahimik na kamatayan para kay Fu. Ngunit hindi interesado si Fu, gusto lang niyang tapusin ang dragon. Noong mas maaga bago magsimula ang laban, sinabi niya kay Starlia na ang dugo ng Midian at mature na dragon ay may 100 na beses na mas maraming magic para sa teleportation. Ang ika-13 na upuan ay magiging malaking tulong para dito. Pinalabas niya ang lakas ng kanyang hindi makatawid na braso, tinalo ang dragon, at sinipsip ang lahat ng magic nito. Nasiyahan siya sa ginawa niya, ngunit bigla siyang pinagtulungan ng kanyang sariling team, na nagsasabing nawalan siya ng kontrol sa kanyang hindi makatawid na braso. Nakatanaw si Crimson sa lahat ng ito, at humanga sa lakas ni Fu. Ngayon ay interesado siya sa unit na ito, at nais niyang kontrolin sila ng minimal na pinsala. Makalipas ang sandali, pumasok ang mga ugat ni Altozora sa lugar, ngunit mabilis na pinagtulungan ng mga na-hypnotize na mamamayan. Sinabi ni Crimson sa lahat na magmadali at umalis. Habang nangyayari ito sa kagubatan, nagpapatuloy ang labanan. Overwhelmed si Starlia at ang kanyang squad. Ang mga wind-oozing dragons ay nilalaro ang kanilang air force at binabagsak sila sa lupa. Inilunsad ni Starlia ang ilang mga sundalo sa hangin upang sirain ang barrier ng dragon at umatake. Isang dragon ang nagtangkang sumugod sa cage ni Starlia at nasaktan siya nang hindi niya inaasahan. Inaasahan ni Altozora na mag-fail siya dahil sa kakulangan ng karanasan sa malakihang laban. Pinamumunuan niya ang depensa at opensa nang hindi napapansin ang nakakapagod nitong epekto. Nagsimula siyang mag-isip na baka tapos na ang party, ngunit pinaalalahanan siya ni Terectra tungkol kay Ragna, Shin, at Garm na sumusunod sa kanila. Naubos na ang 1/3 ng kanilang hukbo, ngunit naniniwala pa rin siyang mananalo sila kung madaragdagan ang kanilang mga puwersa. Hindi makalapit si Ragna at ang iba pa kay Terectra dahil dumadami ang mga inferior dragons. Sila ay pagod na at walang panahon para magpahinga. Mukhang malapit nang mamatay si Ragna, ngunit nakatayo pa rin siya, patuloy na pinapalakas ang mga dragons. Hindi siya tumitigil, kaya mas lalo pang pinapalakas ni Shin ang kanyang lakas upang sumunod. Sa loob, matindi ang sakit na nararamdaman ni Ragna, hindi siya makapaghirap, giniginaw siya, at gusto na lang niyang huminto. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng tumigil dahil nais niyang protektahan ang lahat mag-isa. Ang sinabi ni Shin tungkol sa pagiging bayani ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit alam niyang kahinaan ito. Bigla na lang tumigil ang trio sa harap ng isang horde ng mga dragons. Nag-charge agad si Ragna at tinapos ang mga ito, pinahanga sina Shin at Garm. Kahit na mukhang patay na siya, ang kanyang mga teknike ay matalim na matalim. Napagtanto ni Altozora na nagkamali siya ng kalkulasyon. Hindi matitinag ang determinasyon ni Ragna, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Parang malapit na siyang matalo at tila desperado. Parang nangyayari ito sa kanyang hinaharap na sarili.
Ngunit ayos lang ito dahil natutunan niya na ang lahat ng tungkol sa daloy ng aura, Silverine, at ang magical power ng mga dragons. Ang Silverine ay nilikha upang labanan ang magic. Kaya't putulin at i-freeze nito ang lahat ng magical power, anuman ito. Habang patuloy na papalapit ang mga dragons, ginamit ni Ragna ang mga sandali bago nila siya maabot upang pinuhin ang kakayahan ng Silverine upang mag-freeze. Ngayon, mas malakas siya mula sa parehong lakas at karanasan ng kanyang hinaharap na sarili. Ang kailangan na lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang imahinasyon at hayaan ang Silverine na dumaloy mula sa dulo ng kanyang espada habang iniiwasan niya ito. Dumadaloy ang Silverine at tinatapos ang lahat ng mga dragons nang hindi pa tinatamaan ng espada. Samantala, nakakaramdam ng inis si Terectra kay Ragna dahil sa patuloy nitong pagsisikap. Nangangamba siya na ito ay magpapalakas din sa iba pang mga naroroon. Ngunit sinabi ni Altozora na hindi ito mahalaga dahil malapit nang matalo si Starlia. Nasa lupa na siya, sugatan, at hindi na kayang gumalaw. May ilang dragons na nagtatangkang umatake sa kanya, ngunit isang sundalo, si Christopher, ang dumating upang iligtas siya. Sinabi ni Starlia na magtungo sila sa hilagang kanlurang direksyon, kaya kinuha siya ni Christopher at sumakay sa kanya. Bago ito, humingi si Starlia ng tulong kay Crimson upang hanapin si Altozora. Inisip ni Crimson na delikado ito, ngunit tinantiya pa rin niyang ang lokasyon ni Altozora ay nasa loob ng 1 kilometro mula sa base. Gamit ang impormasyong ito, na-deduce ni Starlia na hinarap ni Terectra si Ragna mula sa lokasyon ni Altozora. Sinabi rin sa kanya ni Crimson na kayang magtanim ng mata ni Altozora sa paligid niya para makakita hanggang 2 kilometro ang layo. Kaya, dapat ay nasa isang lugar siya na may pinakamalawak na tanawin ng base. Pinapalakas ni Starlia ang kanyang pandama sa direksyong iyon para paliitin ang lugar at matukoy si Altozora. Napansin ni Altozora na natukoy siya at nagbuga ng nakalalasong gas para pigilan si Starlia. Lumabas si Nazarina mula sa likod niya at naglunsad ng isang biglaang atake, pinuputol ang kanyang ulo at puso. Subalit, nananatiling nakatayo ang katawan ni Altozora. Nalaman niyang peke ito at nagpasya siyang umalis, iniwan ang natitira kay Starlia. Nagpasalamat si Starlia kay Nazarina dahil natulungan siyang matukoy na ang tunay na Altozora ay nasa 100 metrong lalim sa ilalim ng lupa. Sinimulan niyang manipulahin ang lupa para hilahin siya, gamit ang lahat ng lakas. Inutusan niya si Chris na magtapon ng espada sa kanya. Nagsimulang magpanik si Altozora at humiling kay Terectra na bombardihin ang kagubatan gamit ang kanyang mga kanyon. Maya-maya, nakita ni Ragna at ng iba pa si Terectra at nakita rin siya nito. Inihanda niya ang mga kanyon at nagsimulang magpaputok. Pagkatapos, nag-check-in siya kay Altozora na nagsusuri sa paligid. Nakita niyang si Starlia na tinamaan at nakahandusay sa lupa. Nagmanifest si Altozora ng katawan sa harap niya at pinuri ang kanyang mga pagsisikap pati na ang mga kasamahan niya. Kanina, nabanggit ni Crimson si Princess Lacucia, isang kilalang bayaning babae na nagtagumpay sa maraming gawaing militar at itinuring ng mga Salarians bilang isang himala. Naging Dragon Scourge siya kalaunan. Marami ang nagsasabi na si Starlia ay muling pagsilang ni Lacucia. Nagtrabaho si Altozora para sa kanya bilang tao at iningatan pa ang kanyang mga alaala kahit naging dragon na siya. Dahil dito, hinikayat ni Crimson si Starlia na magpatuloy sa laban dahil magpapakita siya kay Altozora ng alaala ni Lacucia at papagulo siya. Hiniling ni Altozora kay Starlia na sumanib sa Winged Bloodline dahil ayaw niyang mamatay siya. Iminungkahi pa niyang nais ito ng kanyang mga sundalo para sa kanya. Nagising si Starlia at napagtanto niyang nagsisimula ng itulad siya ni Altozora kay Lacucia. Ipinahayag niya sa kanya na kaya niyang kontrolin ang Silverine. Dahil gawa ito para labanan ang Mahika, kayang kontrolin ni Starlia ang resistensya nito ayon sa kanyang kagustuhan. Baka hindi siya makatalo sa kanya bilang isang general, pero matatalo niya siya sa usapin ng resistensya sa larangan ng Mahika. Lumikha siya ng maraming hadlang at nag-anyaya ng isang malaking sibat na tumagos kay Altozora, itinali siya sa isang puno. Nagyelo si Altozora, pero nagtanim pa rin siya ng bibig sa kanyang noo upang magpatuloy sa pagsasalita. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras at mabilis na pinatapon ang nakalalasong gas kay Starlia, pero dumating ang 2 sundalo at dinala siya palayo. Mas gusto nilang mamatay siya kaysa hayaang makuha siya ni Altozora. Dumating din si Christopher at hinugot ang sibat mula kay Altozora na nagdulot sa kanya ng pagkabasag. Nakipag-ugnayan si Starlia sa kanyang unit sa pamamagitan ng telepatya, hinikayat silang magpatuloy sa laban. Dapat nilang pagtuunan ang kanilang kalooban sa pakikibaka at gagamitin ni Starlia ito para ipasok sa sibat. Matagumpay niyang naipon ang kalooban ng lahat ng kanyang sundalo sa sibat at iniutos kay Christopher na itapon ito kay Terectra. Nagbabala si Altozora kay Terectra tungkol sa paparating na panganib, kaya mabilis siyang kumilos at tumugon gamit ang kanyon. Nagbanggaan ng 2 atake na nagdulot ng malalaking pagsabog ng apoy at pilak.
Gayunpaman, tinaga ng sibat ang kanyon habang tumataas ang lakas ng kalooban ng mga sundalo. Sumulpot si Altozora mula sa lupa bilang isang halimaw at sinubukang atakihin si Starlia, ngunit nailigtas siya ni Nazarina. Sa oras na yon, tumagos ang sibat kay Terektra at nahuli ito ni Ragna. Pinagsama niya ito sa kanyang kamay upang magpalabas ng malaking halaga ng silverine kay Terektra. Naghandang gumamit ng kanyon si Terektra, ngunit huli na. Pagkatapos, nahulog si Ragna kay Slime at nag-aalala na baka sumabog si Terektra nang siya ay malulunod ng silverine. Kaya't inutusan niyang dalhin siya ni Slime kay Terektra upang tapusin na ang laban. Sa kabilang banda, nagpanik si Altozora at nagsimulang tumawag kay Terektra, natatakot na baka namatay ito. Sumagot si Terektra na malapit na siyang mamatay, ngunit nais niyang makuha ang kalaban bago ito mangyari. Kaya, malungkot na iniutos ni Altozora na mag-explode muli si Terektra at gawing makulay ang kanyang kamatayan. Nagpaalam sila sa isa't isa at umalis si Altozora sa lugar. Pinagtuunan ni Terektra ang lahat ng kanyang lakas para sa huling hakbang na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Bilang swerte, dumating si Ragna sa tamang oras upang salagin ang pagsabog at harangan ito gamit ang napakalaking dami ng silverine. Sa malayo, napansin ng mga sundalo ang pagsabog ni Terektra at sinabi ni Starlia sa kanila na pinipigilan ito ni Ragna. Kung mabigo siya, patay silang lahat. Patuloy na naglalabas si Ragna ng silverine, ngunit tinutulak siya ng pagsabog pabalik. Nais niyang dagdagan ang kanyang lakas, pero masisira ang kanyang espada. Nakikita ito ni Starlia, at napagtanto niyang ang problema ay ang kanyang espada. Pakiramdam niya'y talunan siya, ngunit ayaw niyang sumuko ng basta-basta. Kaya't iniwan niya ang kanyang katawan at nagdesisyong tulungan si Ragna. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanya, upang palakasin ang espada, at mapanatili ito ng kaunti pang panahon. Hiniling niyang gamitin ni Ragna ang lahat ng lakas niya. Nararamdaman ni Ragna ang kanyang suporta mula sa kamay, na nagpaparamdam sa kanya ng init mula sa determinasyon ng kanyang unit. Sama-sama nilang pinagtutuunan ng lakas ang kanilang mga kapangyarihan, pinalawak ang ibabaw ng silverine, at nagyelo ang karamihan sa pagsabog. Sa kasamaang palad, nilamon ng pagsabog ang silverine at patuloy pang lumalala. Itinutok kay Ragna at Starlia, inihayag ni Ragna na mayroon siyang isang asong lihim. Pinakawalan nilang dalawa ang espada habang ipinakita ni Ragna na may espada siya sa loob niya. Nais niyang tulungan siya ni Starlia na pakawalan ang kanyang lakas. Sa hindi inaasahang paraan, nakita ni Starlia ang mga alaala ng malungkot na hinaharap ni Ragna at naging emosyonal. Ginamit ni Ragna ang kanyang silverine battle arts, habang ginagamit ni Starlia ang kakayahan niyang hubugin ang silverine upang tulungan siyang ganap na pakawalan ang lakas. Naisip ni Ragna kung paano niya kailangang panghuntingin ang lahat ng dragon mag-isa o magiging mahina siya at umaasa sa iba. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang may apoy na sumisik sa kanyang puso, tanda ng bagong pag-asa. Ini-concentrate niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao at pinpunch ang espada, inilabas ang lahat ng lakas sa pagsabog at lampas pa dito. Si Altozora ay nasa malayo, saksi sa lahat ng ito at hindi makapagsalita. Ganap na nagyelo ang pagsabog at nakatayo si Ragna sa harap nito kasama si Starlia at Slime sa likod niya. Naalala ni Starlia ang hinaharap na Ragna at tumangis. Galit siya na ganito siya kalakas at maganda, ngunit nag-iisa sa hinaharap. Hindi niya kayang tanggapin ito, kaya lalong tumangis siya. Naantig si Ragna sa mga nararamdaman niya at nagpasalamat kay Starlia na nakilala ang hinaharap niyang sarili. Nagpasalamat din si Starlia sa kanya dahil tinulungan sila ni Ragna at ng kanyang unit upang makamtan ang tagumpay na ito. At pati na rin, sinabi niyang super cool ang huling hampas niya. Pagkatapos, tinanong niya siya na iwan si Crimson at makasama siya. Hindi niya hahayaang magdusa siya sa ganoong hinaharap. Maari niyang pag-isipan ito, ngunit hindi niya tatanggapin ang hindi. Pumunta siya at bumalik sa kanyang katawan, handang makipagkita kay Ragna pagkatapos ng teleportation. Iniwan si Ragna na nakatayo, namamangha sa kanyang kahusayan. Nagpasalamat siya ulit sa kanya dahil nagtagumpay sila ng magkasama at nagligtasan silang dalawa bago siya nahulog. Nagising si Starlia sa kanyang katawan at pagkatapos, nag-activate ang teleportation magic. Lahat sila'y masaya at magaan ang pakiramdam dahil gumana ito, pero naputol ito nang biglang mawalan ng ulo si Starlia dahil sa atake ni Walt Takamui. Ibinalik ni Takamui ang ulo at nagpunta upang atakihin si Ragna, pinipilit siyang lumaban. Tinanggal niya si Slime sa proseso bago pa man magawa ni Slime ang anuman. Naabot na ni Ragna ang kanyang limitasyon. Ang natitira na lamang ay ang kanyang tunay na halaga. Kailangan niyang ipagbigay loob ito upang magpatuloy sa laban dahil narating na nila ang final boss. Sa kabisera, nagsimulang mag-alala si Nebulum dahil umalis si Walter Kamui. Ipinaalam sa kanya ni Ultimatia na pupunta siyang sumali sa laban. Walang dapat ikabahala dahil hindi siya matatalo ng isang mahihinang kalaban tulad ni Ragna. Nagsimula na ang laban ni Walter Kamui at Ragna.
Kanina, sinabi ni Crimson kay Ragna tungkol sa Cloud Monarch na hindi ibinabahagi ang kanyang dugo sa mga tagasunod niya. Binigyan niya sila ng mga Cloud Weapons at nagnakaw si Walte Kamui ng isa sa mga claws. Dahil dito, hindi dapat labanan ni Ragna si Walte Kamui pero nakalimutan niya yon. Kaya't ipinagpatuloy niya ang laban. Masyadong mabilis si Walte Kamui. Inaatake siya ng paulit-ulit na walang pagkakataon upang lumaban. Ngunit, matibay si Ragna at tinatanggap ang mga atake, binangga si Walte Kamui at pinutol ang kanyang ulo. Agad na nag-regenerate si Walte Kamui at gumanti, itinapon siya sa lupa. Tinamaan din siya ng electric shock na nagpasabog sa kanya pababa sa lupa ng mabilis. Bumangon si Ragna at ginamit ang espada upang ibalik ang isang hampas. Ngunit, binali ni Walte Kamui ang espada at tinadyakan siya pabalik sa lupa. Bago pa siya makabangon, umatake ulit si Walte Kamui. Sa kabutihang palad, nakapag-block si Ragna ng oras at nakatagpo ng isang piraso ng espada at isang bola ng Silverine Energy na nagputol sa kanyang kamay. Sumabog pabalik si Walte Kamui at nag-concentrate si Ragna ng Silverine sa kanyang kamay upang hiwain siya kapag lumapit siya. Naglabas siya ng isa pang espada at itinapon ito kay Walte Kamui, pero nabasag ito nang tumama kay Walte Kamui na naglabas ng claw. Pagkatapos, nahulog si Ragna sa lupa, hindi makagalaw kahit anong pilit niyang gawin. Narinig niya ang tinig ni Starlia at nagising siya sa isang abandonadong lugar. Pagkakita kay Starlia, nagmadali siyang lumapit at hinawakan siya sa mga balikat, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Hindi niya kayang paniwalaan na buhay pa siya, at hindi rin makapaniwala si Starlia na sobrang lapit na niya sa kanya. Inilayo siya ni Starlia, ngunit hiniling na tawagin siya ng palayaw niyang Lia. Sumunod si Ragna na nagpahina kay Starlia sa kilig. Pagkatapos, ipinahayag ni Ragna ang kanyang gulat na gumana ang teleportation at tinanong tungkol sa iba. Inakay siya ni Starlia papunta sa kanila, ngunit bigla siyang huminto at nagsabing dito na siya titigil. Mayroon pa siyang ibang bagay na kailangang asikasuhin, tulad ng paggawa ng isang espada na matagal na niyang nais gawin. Hindi pa malinaw kung paano ito mangyayari dahil malabo ang mga detalye. Ang alam lang niya ay ang Silver Comet Sword. Isang pilak na kometa ang dumaan sa langit. Habang ipinaliwanag niya kung paano ito dumaan noon at naging pinagmulan ng lahat ng pilak. Nais niyang lumikha ng isang espada na nararapat kay Ragna. Biglang gumuho ang lupa sa ilalim ni Ragna at nahulog siya, habang si Starlia ay nagpasalamat na sana makita siyang muli. Sumigaw siya para kay Starlia at nagising, at nalaman niyang isang panaginip lang pala ito. Nararamdaman pa rin niya siya, kaya nakahinga siya ng maluwag. Tiningnan niya ang paligid at nakita niyang nakabalandra siya, may mga bandage, at may mga sundalo na natutulog sa isang tolda. Lumabas siya at natagpuan na siya ay nasa isang kampo sa parehong abandonadong lugar mula sa kanyang panaginip. Nandyan din si Slime, tinutulungan ang mga malungkot na sundalo na huminto sa kalungkutan dahil sa kanilang pagkawala. Lumapit si Ragna sa kanila na nagpasaya kay Slime sa kanyang presensya. Dumating si Eke at dinala siya upang makita ang mga Salarian Cariulas. Sila ang mga nagtalaga ng pagpapagaling sa kanya, kahit na mahirap ito dahil sa reaksyon ng kanyang Silverine sa magic. Nagulat si Ragna nang makita niyang kamukha ng mga Cariulas si Ultimacia. Agad na tinangkang patayin ni Ragna ang isa sa kanila. Ngunit, ipinaliwanag ni Ike na nagtatrabaho sila para sa Salarian Church. Kailangan pa nilang ipaliwanag kung bakit lahat sila ay kamukha ni Ultimacia. Ang mga pinakamalalakas na Dragon Hunters ay kabilang sa isang grupo na tinatawag na Dragon Scourge, isang elite na pangkat ng manghuhuli ng dragon na nilikha ng Salarian Church, na sumasamba sa Diyos ng araw at ang bawat miyembro ay may titulong santo. Isa sa mga santo ay si Karula. May kakayahan siyang kontrolin at manipulahin ang oras. Ang kanyang kakayahan ay napakaunike na ang simbahan ay nagdesisyon na gumawa ng isang hukbo ng mga kopya niya pagkatapos niyang pumanaw. Ginamit ang mga kopya ni Karula bilang mga healer at binuhay nila ang mga sundalong lumaban sa mga dragon. Gayunpaman, hindi perpekto ang mga kopya. Ang bawat kopya ay may average na 4 na taon ng buhay at bawat paggamit ng time magic ay nagbabawas sa kanilang buhay. Ang mga kopya ay may kaunting bahagi lamang ng kapangyarihan ni Cariula na may ilang mga exception. At si Clone 19835 ay isa sa mga exception. Ang iba pang mga kopya ay parang shell na walang laman, nakatutok lamang sa kanilang tungkulin. Ngunit kakaiba si 19835. Mayroon siyang emosyon na nagbibigay daan sa kanya upang matutunan at gamitin ang lahat ng orihinal na kapangyarihan ni Karula at magkaroon din ng mas mataas na habang buhay. Siya ay nagtatrabaho bilang pangunahing Karula sa isa sa mga frontline base ng simbahan. Isang araw, gayunpaman, nagkasala si Karula ng pinakamalaking kasalanan na maiisip. Pinagaling niya ang isang batang dragon na nanggugulo sa simbahan 8 taon na ang nakalipas. Kahit ang Diyos ng araw ay nagpakita upang parusahan siya dahil sa malaking kasalanan na ito.
Lahat ng mga kopya ni Karula ay tinanggal at siya ay pinatawan ng parusang kamatayan. Ngunit biglang tumigil ang oras. Lumabas ang batang bersyon ni Karula at tinanong siya upang maging alipin nito. Ito ang Dragon God na walang tunay na pisikal na anyo, kundi hinuhubog ang sarili ayon sa kagustuhan ng kanyang tagasunod. Ayaw mamatay ni Karula, nais niyang maligtas, kaya pumayag siyang maging alipin ng Dragon God. Hindi lang ibinigay ng Diyos sa kanya ang dugong dragon na nagbigay sa kanya ng ranggo bilang isang Dragon Monarch. Ang kapangyarihan ay nasa ibaba lamang ng Dragon God, ngunit binigyan din siya nito ng bagong pangalan, Ultimecia. Naging leader siya ng pangkat na 13 Dragon Monarch na tinatawag na Blood of the Wing. Nagsimula silang maghasik ng kaguluhan, pinapalaganap ang mga tao dahil sinabi ng Dragon God. Nagsimula ito dahil ang Dragon God ay may hilig sa isang panaderya sa Danapiru, isang lungsod sa kaharian ng Dahlia. Pinrotektahan niya ang lungsod mula sa mga pag-atake ng dragon. Sa kasamaang palad, ninakaw ang panaderya at nagsara ito. Mula noon, nalungkot ang Dragon God kaya nagtakaw siya ng tantrum dahil tulad ng mga bata ang mga galit na yon. At nagpasya siyang wasakin ang buong kaharian. Pagkatapos niyang ipaliwanag kung bakit sila kamukha ni Ultimecia, hiniling ng mga Karyula kay Ragna na maging Dragon Scourge para tulungan ang mga refugee. Tumanggi siya, kahit na ipinangako nilang may magandang benepisyo. Kaya tumanggi rin silang tulungan ang mga refugee dahil nabigo si Starlia na maging Dragon Scourge at hindi papayag si Ragna na pumalit sa kanya. Nakita ni Ragna ang isang sinag ng liwanag mula sa isa sa mga abandonadong gusali. Galing ito kay Chimera na tinatawag siya upang pumunta roon. Tinanong ni Ragna ang pangunahing Karyula kung bakit hindi sila tinulungan ng simbahan. Sumagot ang Karyula na tanging mga may kakayahang maging Dragon Scourge lamang ang matutulungan nila. Dahil kailangang patunayan ng isang tao na siya ay isang milagro ng Diyos, nabigo si Starlia na gawin ito, ngunit si Ragna ay hindi. At ito ang kalooban ng Diyos. Galit na galit si Ragna at pinadyak ang mesa. Kung ganoon kabuti ang Diyos, bakit hindi siya bumaba at patayin ang mga dragon? Inutusan niyang tanggapin ang mga refugee at siya na ang tatapos kay Ultimecia bilang kapalit. Kinuha niya si Slime at nagtungo upang hanapin si Crimson sa abandonadong gusali. Pinagaling siya ni Crimson ng buo sa Globe Chamber. Naiayos na ito dahil may kakayahan itong mag-ayos ng sarili. Kung hindi, hindi siya pagpapatawarin ni Crimson. Dagdag pa, wala siyang ginawa sa nakaraang 2 araw, kaya inayos at ikinonekta niya ito pabalik sa kanyang base sa buwan. Pumunta sila roon at inihayag ni Ragna na buhay pa si Starlia. Naniniwala sina Crimson, Dos at T na pinugutan siya ng ulo, kaya patay na siya. Ipinaliwanag ni Ragna na sa pagtatapos ng laban, siya at si Starlia ay nagkaroon ng malalim na koneksyon sa kanilang mga aura, at nararamdaman pa rin niya ang koneksyon na iyon. Dagdag pa, ibinalik ni Walter Camus ang ulo niya pagkatapos itong putulin at tumigas ito na parang magnet. Higit pa roon, kinuha niya ang katawan ni Starlia na hindi niya kailangang gawin. Pwede lang sana niyang kunin ang ulo. Ngunit, hindi pa rin ito napatunayan kay Crimson. Pinutol siya ni Ragna na sana ay nasabi na lang niya sa mga sundalo na buhay pa si Starlia at nais niyang makita siya muli. Kaya humingi siya ng tulong kay Crimson dahil hindi pa tapos ang laban. Ngunit ayaw kumilos ni Crimson base sa isang hindi sigurado, kahit na malakas ang pakiramdam ni Ragna tungkol dito. Hindi nila kayang talunin ang mga dragon ngayon dahil may time control magic at si Walter Kamui pa sa kanilang panig. Kailangan nila ng elemento ng sorpresa upang talunin ang time control magic lang at wala silang ganoong kalakas. Nag-alok si Ragna na makipaglaban kay Walter Kamui habang si Crimson ang haharap kay Ultimecia. Ngunit kailangan pa ng oras ni Crimson upang maghanda para doon at wala namang benepisyo ang makipaglaban ngayon. Naniniwala si Ragna na sapat na ang Starlia para dito. Isang kamangha-manghang tao siya na kailangan nila upang magwagi laban sa mga dragon. Naguguluhan si Crimson dahil akala niyang kasama siya ni Ragna, hindi si Starlia. Nagawa nila ang pangako at hindi na kayang mawala ni Ragna ngayon. Pinatibay ni Ragna na hindi siya mamamatay dahil hindi siya namamatay. Ngunit iniisip ni Crimson na ito ay dahil lang sa malas, kaya ito ay nakakatawa kay Ragna. Kung ganon, ititigil na lang niyang umasa sa malas. Ang lahat ng mga alaala niya kasama ang kanyang unit ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan na nagbigay liwanag sa kanya kung bakit gusto niyang lumaban ngayon. Nais niyang iligtas ang lahat upang muli silang magkasama at magtawa. Hindi na siya hihingi ng tulong kay Crimson. Ngunit hihilingin niyang buksan ni Crimson ang pinto pabalik sa Earth. Napagtanto ni Crimson na nagkamali siya. Hindi na si Ragna ang simpleng tao na may napakalaking kapangyarihang kayang kontrolin at wala na siyang magagawa tungkol dito. Ipinatawag niya ang pinto ngunit binalaan si Ragna na pagsisisihan niya ito. Nang malapit ng buksan ni Ragna ang pinto, bigla siyang nahilo at napahulog sa sahig. Ito ang laso na nakuha niya noong unang magkita sila. Naka-activate lang ito kapag sinusubukan ni Ragna na lisanin si Crimson.
Nagkalakas loob si Crimson at tinawag na siya ay isang hindi kapaki-pakinabang na gamit. Sa kabutihang palad, interesado lang siya sa mga Silverine battle arts ni Ragna. Maaari niyang gawing isang bagong tao ang mga yon. Maaari din niyang manipulahin ang utak niya at gawing zombie na magiging nakakatawa. Sa kasamaang palad para kay Crimson, nagising si Ragna ng mga sandaling yon. Nagulat siya na buhay pa siya dahil sinabi ni Crimson na mamamatay siya ng masakit. Nag-bluff ba siya? Itinanggi ito ni Crimson. Hindi rin niya naintindihan kung bakit buhay pa si Ragna. Ginamit niya ang mga gene-destroying nanomachines na pinapalakas ng Lai. Kahit kalahating espada si Ragna, dapat kalahating patay na siya. Galit na galit si Crimson, kaya tinamaan siya ni Ragna sa ulo upang kalmahin siya na naging sanhi ng pagtalsik niya sa pader. Inaamin ni Ragna na pakiramdam niya ay masama siya dahil sa pagsira ng kanilang pangako, ngunit hindi siya tinatablan ng mga salita ni Crimson. Sinubukan siyang salakayin ni Chimera mula sa likod, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ragna. Naalala niya na nang una silang magkita ni Crimson sa hinaharap, pinatay niya ito at hindi nakita ang puso nito sa katawan. Gusto niyang malaman kung nasaan ito dahil iyon marahil ang dahilan kung bakit wala sa mga salita ni Crimson ang emosyon. Ang unit ni Starlia ay patuloy siyang inaalalayan dahil nag-alay sila ng kanilang buhay. Si Crimson Docenti, siya ay palaging nagbabalak. Bukod dito, maliit man ang kanilang pagkakataong manalo, hindi ito zero. Kung hindi kayang tanggapin ni Crimson ang hamon ngayon, paano niya alisin ang lahat ng mga bloodline? Walang masabi si Crimson. Nagtangkang mag-transform si Chimera at atakihin ulit si Ragna, ngunit pinigilan siya ni Ragna at sinabi kay Chimera na gawin na lang ang gusto ni Ragna. Umalis si Ragna at natulog si Crimson. Bumalik si Ragna sa kampo at nakita niyang mas magaan ang pakiramdam ng mga sundalo. Naisip nila na buhay pa si Starlia. Dahil ang silver prosthetic arm ni Christopher ay maaaring gumalaw lamang sa pamamagitan ng kanyang Silverine manipulation at patuloy itong gumagalaw. Nais nilang rescuehin siya at sasama si Ragna. Samantala, si Starlia ay nasa kamay ni Walta Kamui sa kabisera. Buhay pa siya at nang magising siya, naguguluhan siya. Ipinaliwanag ni Walta Kamui na ang ulo ay muling magkakabit kapag ibinalik agad pagkatapos putulin, ngunit may lason sa kanyang leg na mag-activate at papatayin siya kapag dumating si Ragna at ang kanyang unit upang iligtas siya. Ang marka ng lason ay iniwan ni Altozora na may tampo dahil natalo si Terectra. Biglang nagsimula magyelo ang braso ni Walta Kamui mula sa loob na mabilis kumalat sa buong katawan niya at pinipilit siyang mag-regenerate. Nangyari ito mula pa sa laban dahil sa mga sugat na iniwan ni Ragna sa kanya. Ito ang isa pang dahilan kung bakit pinipilit niyang panatilihing buhay si Starlia. Nais niyang makipaglaban kay Ragna muli, ngunit sa pinakamagaling na kondisyon niya, at nais niyang tulungan siya ni Starlia upang maging pinakamahusay. Pinapaalalahanan ni Starlia si Walta Kamui na mamamatay siya kapag dumating si Ragna, at kinumpirma ni Walta Kamui ito. Kaya't nais niyang gumawa si Starlia ng isang espada para kay Ragna na kayang tiisin ang kanyang pangil bago pa man dumating ang oras na yon. Nagdesisyon si Starlia na magmadali at tapusin ang paggawa ng espada upang hindi mamatay ng may pagsisisi. Samantala, si Crimson ay nasa kama, malungkot at nag-iisa. Sinusuri niya ang sitwasyon sa kabisera gamit ang satellite. Napansin niyang parang nagmamadali ang mga dragon at pinaghihinalaan niyang dahil ito sa hindi paggamit ni Ultimacia ng kanyang time control magic sa mga oras na yon. Nagiging perpekto ito upang sumugod. Kaya tinipon ni Crimson ang kanyang mga tagasunod at naghanda para sa laban kasabay ni Ragna at ng unit ni Starlia. Nagmarcha na si Ragna at ang unit patungo sa kabisera sa tulong ni Fu at ng mga karyulas. Pagdating nila sa kabisera, nag-activate ang marka sa leg ni Starlia at nagsimulang pisilin siya. Dito nalaman ni Walta Kamui na narito na ang kalaban. Ang mga sundalo ay nagsimulang bumaba mula sa langit at napansin nila na hindi sumisikat ang araw dahil sa barrier ni Nebulon. Napansin din ito ni Borgias at nagsimula ng umatake. Naghintay si Walta Kamui kay Ragna. Sinabi ng mga sundalo kay Ragna na pumunta na siya kay Walta Kamui, kaya't umalis na siya. Nararamdaman ni Nebulim ang isa pang presensya na papalapit ngunit hindi niya alam kung saan. Ito pala ay si Crimson, gamit ang kanyang teleportation room na lumulutang sa ibabaw ng barrier. Napansin niya na hindi tumigil ang oras ng mga dragon, kahit na ito sana ang pinakamalaking bentahe nila. Pinagtibay nito na hindi nila kayang kontrolin ang oras. Kaya't ipinadala ni Crimson si Gollum, ang higanteng robot, gamit ang spatial connection. Nagsimulang magpanik si Nebulim dahil hindi siya nag-expect ng ganitong pagkakasagupa, kaya tinawag niya si Borgias para hadlangan ang makina. Napansin din ni Ragna na dumating na si Crimson, tulad ng kanyang inaasahan, habang patuloy siyang papunta kay Walta Kamui. Dumating siya at nakita si Starlia sa bingit ng kamatayan, habang si Walta Kamui ay naghihintay na. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanya at nagpasya si Walta Kamui na magbigay daan upang makapagsabi sila ng pamamaalam.
Ni-harbor ni Ragna si Starlia at nakita ang kalagayan niya na ang lason ay kumakalat sa kanyang katawan. Dumating siya para sa kanya tulad ng kanyang ipinangako. Ngunit ano ang magagawa niya para sa isang taong namamatay? Kung susubukan niyang i-freeze ang lason, baka siya lang ang mag-freeze. Marahil matutulungan siya ng mga Salarians o ni Crimson, ngunit wala ng oras. Ipinakita ni Starlia sa kanya ang espada na ginawa para sa kanya. Kinuha ito ni Ragna at naalala ang Silver Comet mula sa kanyang panaginip. Humingi ng tawad si Starlia sa hindi paggawa ng isang mas mahusay na espada kaysa dito, kaya hindi natupad ang kanyang pangako. Nag-alala siya na hindi ito sapat para talunin ang pangil ni Walta Kamui. Pumutok siya sa pag-ubo at nagluha habang nakikita niyang malapit nang dumating ang kanyang katapusan. Susunod na gagawa siya ng isang makapangyarihang espada na karapat-dapat kay Ragna, ngunit hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon pa. Naging balisa at nerbiyoso si Ragna. Nais niyang mag-survive silang pareho at magtawa muling magkasama. Ngunit kung hindi ito mangyayari, gusto niyang mapanood siya ni Starlia habang siya ay lumalaban. Pinangako niyang mananalo siya gamit ang espada at tatalunin si Walta Kamui. Kahit hindi siya makita, magliliwanag siya ng kasing liwanag ng araw, kaya hindi siya maaaring hindi makita ni Starlia. Dumating si Nazarina at inaalalayan siya, habang nagsimula si Ragna sa kanyang paglalakbay patungo kay Walta Kamui. Kung mamatay si Starlia, malulungkot siya, ngunit magiging masaya rin siyang nakilala siya. Kaya't kailangan niyang panoorin ito hanggang sa dulo, dahil mula rito, magiging mas malakas siya kaysa sa kanyang hinaharap na sarili. Bumaba si Walta Kamui at inutusan ni Ragna na agad magbago siya sa isang dragon. Ngunit nais niyang magpatuloy mula sa huling laban nila at ipakita sa kanya ang kanyang pangil. Ang pangil ay kayang baguhin ang mga katangian nito upang umangkop sa gumagamit, kaya naging isang lightning claw ito ng hawakan niya. Pumalawak ito at nag-transform sa bilis ng kidlat, ipinapakita ito habang lumalaki at nagiging dambuhalang sukat. Nagpapalabas ito ng malalaking shockwave na nakakasira sa lupa. Hindi alintana ni Ragna ito, gusto lang niyang maging dragon na siya ngayon. Nagpadala si Walta Kamui ng isang atake sa kanya, ngunit agad itong ni-freeze ni Ragna pati ang braso ni Walta Kamui gamit ang isang kamay lamang. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya at pinalian siya, binabalikan siya at pinutol siya ng 2 piraso na nagbigay saya kay Walta Kamui. Ipinatong niya ang espada sa likod na nagbigay ng malakas na kislap. Nais niyang mabilis na magbago si Walta Kamui sa pinakamalakas na anyo upang matalo siya sa kanyang pinakamagaling. Lalong kumikislap ang espada sa likod niya na parabang nagpapalutang sa kanya ng kaunti sa lupa na parang isang Diyos. Lubos na natutuwa si Walta Kamui habang nagre-regenerate. Nagsimula siyang ikumpara ang kanilang mga armas. Ang pangil ay umaabot ng 100% sa mga kamay ng gumagamit, pero ang espada ni Ragna ay umaabot ng 120%. Naging seryoso siya at nagbago ng anyo tungo sa isang dragon. Inatake niya si Ragna at tinanggihan ni Ragna gamit ang mga kamay lang na nagpalabas ng napakaraming silverine. Nagkaroon ng malaking kalat sa paligid nila, kaya tinulungan ni Nazarina si Starlia na umalis. Nakita sila ni Ragna at ipinadala ang espada upang mapabilis ang kanilang pagtakbo. Bumalik siya sa pagtuon kay Walta Kamui at inatake siya para sa malapitan na laban. Pinapabilis siya ng higit pang silverine na nagtulak kay Walta Kamui pabalik. Nagpatuloy siya sa pag-atake, ngunit tinutulan ni Walta Kamui ang kanyang pangil, nagkaroon sila ng konting hirap. Nakakita si Walta Kamui ng pagkakataon at tinamaan si Ragna ng buntot, itinapon siya sa lupa. Pagkatapos ay pinalawak niya ang pangil upang tumagos mula sa distansya, ngunit naiwasan ni Ragna ito, tumayo. Nagmamadali si Walta Kamui patungo sa kanya, ngunit hinarang ito ni Ragna, at nagpatuloy sila hanggang nakakuha ng kalamangan si Walta Kamui. Sumingit siya sa likod ni Ragna at nagpaputok. Sa kabutihang palad, inactivate ng espada ang isa sa mga barrier ni Starlia upang hadlangan ang atake. Ngunit nakayanan pa ring itapon ni Walta Kamui si Ragna gamit ang pangil at pinatibay siya sa lupa. Sinubukan ni Ragna na i-freeze ang pangil habang naghahanda si Walta Kamui magpasabog ng enerhiyang elektrikal. Naiwasan ni Ragna ang pangil at naharang ang atake gamit ang isang kamay. Ginamit niya ang kabilang kamay at ginawa itong talim upang hatiin ang atake at tinamaan si Walta Kamui, tinulak siya pataas at pinuputol ang braso niya. Nagdesisyon si Walta Kamui na umatake bago mag-regenerate at nagsagawa ng depensa si Ragna. Nagpatuloy sila tulad nito habang nanonood si Nazarina mula sa labas ng barrier, may kasamang Starlia sa mga braso. Hinahangaan ni Nazarina ang liwanag ni Ragna at sinasabi ito kay Starlia. Sinabi ni Starlia na itigil na ang pag-aaksaya ng oras sa isang taong malapit ng mamatay. Nababahala si Nazarina, ngunit napansin na hindi na tumutugon si Starlia. Umalis siya at nagpaalam, iniwan ang katawan ni Starlia. Samantala, patuloy na nararamdaman ni Nebulum ang presensya ni Crimson.
Ipinatong niya si Ultimacia sa ibang espasyo, at nag-aalala siyang nandoon si Crimson upang sakupin ito. Nagsimula mag-cast ng spell si Crimson at nilusaw ang mga barrier ni Nebulum. Nagpanik si Nebulum dahil masyadong mabilis si Crimson. Binubuwag ni Crimson ang kanilang mga pagsisikap sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit nagkaroon ng motibasyon si Nebulum upang magsikap pa. Nagtrabaho siya upang ma-firewall ang barrier at hadlangan ang mga pagsisikap ni Crimson. Ngunit dumating si Smile at nilamon siya. Matapos magtagumpay si Crimson sa pagpasok sa alternate space, tahimik siyang lumakad patungo kay Ultimacia na nakatalikod at tinutok ang baril sa kanya. Bago siya makabaril, sumigaw si Nebulum ng pangalan ni Ultimacia upang siya ay babalaan. Nagulat si Ultimacia at lumingon upang makita si Crimson na binaril siya sa balikat. Ginamit niya ang dugong iyon upang gumawa ng apoy at ihagis kay Crimson. Iiwas si Crimson at mapapadpad sa ibang plataporma. In-access ni Crimson ang sistema ng espasyo at minanipula ito upang ikulong sila doon at baguhin ang bilis ng oras. Ayaw niyang may makapasok at ayaw niyang gamitin ni Ultimacia ang kanyang mahika sa labas ng espasyo. Napansin ni Ultimacia na hindi gumagaling ang sugat at naalala ang sinabi ni Walter Camuy na magalit sa mga ganitong sitwasyon. Kaya't nagalit siya at nag-transform sa kanyang anyong dragon. Bago ito, si Crimson ay nagpunta upang kunin ang kanyang puso na nakatago. Biglang lumitaw ang kanyang monarch na bersyon at tinanong siya kung mag-uusap muna siya ng objective na bersyon ng kanyang sarili. Lumabas sina Elise at Veronica. Pareho nilang hindi naintindihan kung bakit ginagawa ito ni Crimson, ngunit nagpasya siya na si Ragna ay karapat-dapat riskan ang buhay. Kahit hindi niya makuha ang kahit 10% ng lakas gamit ang puso. Madali niyang matatalo si Ultimacia. Kinuha at ibinalik niya ito sa kanyang lugar, na nagpasa ng monarch at nagsanib sa kanya. Ngayon ay maaari na niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas kay Ultimacia. Binaril siya ni Ultimacia ng mga energy beams, ngunit iniiwasan ito ni Crimson at ginamit ang kanyang flashbangs. Dahil mabagal ang oras sa espasyong ito, kumislap lang ng kaunti ang mga bola, kaya nagtago si Ultimacia sa loob ng isang shield. Binaril siya ni Crimson, ngunit ang mga bala ay tumalsik sa shield. Ginamit ni Ultimacia ang kanyang buntot upang hampasin siya, ngunit naiwasan ito ni Crimson at inisa-isa kung paano niya ginawa ang mga bala upang maklap ang kanyang sarili. Nakakasira ang mga ito ng daloy ng dugo at nagpapahina ng mahika. At dahil parehong gumagamit sila ni Ultimacia ng kontrol sa oras, magkatulad ang kanilang daloy ng dugo, ibig sabihin ay gagana ang mga bala sa kanya. Kailangan lang niyang tamaan ang puso ni Ultimacia at tapos na siya. Binaril niya ang isa pang bala, pinabilis ito ng 50 beses, habang kumikislap ulit ang flashbangs. Dahil dito, napangiti si Ultimacia sa sakit at tinamaan ang kanyang pakpak na nagwasak sa shield. Ito rin ay nagpatumba sa kanya mula sa plataporma at nahulog siya sa isang sirang haligi na sinundan ni Crimson. Pinabilis pa niya ang isa pang bala habang siya ay nanginginig at naglabas ng isang malakas na energy burst sa takot. Habang nagpapatuloy ang laban, inilabas ni na Christopher at Fu si Alto Zora. Pero bago siya umalis, ginamit niya ang lihim na sandata upang magklap din sa kanila. Lumapit si Ike at mabilis na pinatay siya. Nagpatuloy ang laban ni Crimson kay Ultimacia at napansin niyang sobra na ang mga energy bursts nito. Maaaring siya ang pinakamahina sa mga monarch, pero may napakalaking magic siyang itinatago. Kaya niyang talunin ang karamihan sa mga superior dragons sa pamamagitan ng biglaang pagsalakay, at iyon ang ginagawa niya kay Crimson ngayon, kaya nahihirapan siyang makalapit. Kaya ginamit niya ang kanyang psychic assault upang gawing tahimik ang espasyo, palakasin ang kanyang boses, at pahirapan siya. Hindi niya iniisip na kasing tulad siya ni Karula, kaya sinusubukan niyang maging halimaw at magmukhang espesyal. Isa siyang kopya lang. Nag-alala siya rito, lalo na nang insultuhin pa niya ang Dragon God. Literal na winasak niya ang isang bansa dahil lang sa isang cake shop at napakabata nito. Inilarawan niya ito tulad ng nakikita niya ito. Isang batang Karula na kamukhang kamukha niya at ang mga kapatid nito na namatay dahil sa kanya. Nagsimulang magpanik si Ultimacia. Naisip niya ang mga nagawa niyang mali sa nakaraan. Gusto lang naman niyang maging mabait. Ayaw niyang mamili kung sino ang ililigtas dahil gusto niyang iligtas ang sarili muna. Samantala, si Borgias ay nagalit dahil sa kamatayan ni Nebulim at pumasok sa silid kung saan nilalantakan pa siya ni Slime. Pinawi niya ito kasama ang buong gusali, iniwan ang skeleton ni Nebulim. Naging malungkot siya, pero naalala niyang mag-focus sa pinakamahalagang bagay, ang pagprotekta kay Ultimacia. Matapos magluksa para kay Nebulim, nagawa niyang sirain ang pader ng alternate space. Nagagawa niyang gawin ito sa tamang oras nang malapit nang magpaputok si Crimson kay Ultimacia, na umiiyak sa takot. Tinawag niya ito upang makaalis siya sa butas na ginawa niya sa pader. Sinubukan ni Ultimacia na tumakas, ngunit tinugis siya ni Crimson.
Sinubukan niyang magpaputok ng mga energy bursts, ngunit iniiwasan ito ni Crimson at patuloy na tinugis siya, nagpaputok ng isang huling bala. Sa labas, si Chimera ay binangga, ngunit buhay pa ang Snake, ang buntot nito. Nagpalit siya ng lugar upang magmanifest sa kanyang human form. Nararamdaman agad ni Borgias ang presensya nito. Sila ni Crimson ay nagsilbi noon sa magkasama, kaya nagulat siya nang makita niyang buhay pa ito. Nag-alit siya sa pagtataksil nito sa Dragon God at pinalabas ang kanyang lakas sa galit. Naglabas siya ng isang napakalaking magic slash, ngunit hindi ito umabot kay Snake. Sa kabilang banda, ginamit ni Snake ang isang napakalakas na galaw na tinatawag na World Collapse na nagdulot kay Borgias ng pagsabog mula sa loob. Winawasak din ito ang lahat ng nasa daraanan, pati ang alternate space at barrier ni Nebulim. Ito ay nagdulot ng pinsala kay Ultimacia at Crimson, itinapon silang pareho sa lupa. Nagsorry si Snake kay Crimson bago siya bumagsak sa sahig at namatay mula sa sariling galaw. Ang araw ay nagbigay liwanag sa lahat dahil sa pagkawala ng barrier, at sumabog si Borgias sa apoy. Tinawag niya si Walter Kamui upang protektahan si Ultimacia dahil siya na lang ang natirang umaasa. Ngunit sa mga sandaling iyon, pinatay siya ni Aike sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Ang natitirang mga unit ay tumakbo patungo kay Ultimacia, nasugatan at nakahiga sa lupa. Si Walter Kamui ay patuloy na nakikipaglaban kay Ragna, at kahit na superior siya sa bilis, nahihirapan siya. Ibinubuhos ni Ragna ang lahat, umaatake, dumedepensa, at umiiwas. Ginagamit ni Walter Kamui ang kanyang pangil upang atakihin siya sa lahat ng direksyon, binabaluktot ito ayon sa kanyang nais, at si Ragna ay parang baliw sa pag-iwas bago umatak pabalik. Hinarang ni Walter Kamui ang atake, na may panganib na magyelo ang kanyang pangil. Hinarang niya ang isa pang atak, habang napapansin niyang nagsisimula ng magtamo ng kalamangan si Ragna. Pinuputol ni Ragna ang parehong mga paa at buntot niya, kaya napilitan siyang bitawan ang kanyang pangil. Patuloy siyang umaatake at pinapalakas ang kanyang Silverine upang tamaan si Walter Kamui ng isang hunting flash. Dahil dito, nagdesisyon si Walter Kamui na magbigay ng lahat. Kinuha niya ang kanyang pangil at binangga ang atake ni Ragna. Si Ultimacia ay tumayo at nakarating sa kanya si Aike, at ang iba pa at ipinagtanggol ang sarili. Ngunit tinusok siya ni Nazarina sa ulo at sumigaw siya sa sakit dahilan upang magpaputok siya ng mga energy bursts ng random. Na-take out nito ang maraming sundalo at nakuha pa si Nazarina sa kanya. Samantala, ginamit ni Walter Kamui ang mga powerful Lightning God battle arts na nagpapabigat ng gravity at hinatak ang lahat, pati si Ultimacia. Nabigla si Ragna nang makita ito. Si Walter Kamui ay nag-transform at nagsanib sa kanyang pangil, kaya nagagawa niyang gawing blades ang kanyang mga braso. Naghanda si Ragna gamit ang kanyang arm blade, ngunit mas matalim si Walter Kamui. Pinutol niya ang blade ni Ragna nang mabilis na hindi ito makita. Mabilis din siyang kumilos kaya hindi matantiyan ni Ragna ang mga atake o makapag-counterattack. Ngunit nakapag-punch si Ragna, ngunit nakuha pa rin siya sa isang knee strike sa tiyan. Pumasok ang tuhod na parang pangil at tumusok sa kanya. Pinatay siya ni Walter Kamui at pinataas pa ang electric charge. Sa lupa, si Crimson ay nawawalan ng maraming dugo dahil sa kanyang sugat. Narinig niyang gumagala si Slime, naghahanap ng pagkain. Tinawag niya ito na sumama kasama ang isang babae sa unit ni Starlia. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na pagsabog mula sa atake ni Walter Kamui ang nangyari. Ang shockwave mula rito ay nagpalipad sa lahat ng bagay. Ang ulo ni Ragna ay lumipad habang nais makita ni Walter Kamui ang Cloud Monarch ngayon. Naabot na niya ang Rurok at nais hanapin siya, si Clapper, at pati ang Dragon God. Nagulat siya nang magpakita si Ragna ng isang malakas na hunting flash na itinulak siya sa kalaliman ng lupa at nag-crack ang kanyang sariling espada. Ipinatong niya ang kanyang ulo pabalik sa katawan at ginamit ang Silverine upang magpagaling. Masakit pa rin siya, ngunit hindi niya pinayagan na magtagumpay si Walter Kamui. Kumakrawling si Ultimacia papunta sa lugar kung saan nahulog si Walter Kamui at sumigaw ng kanyang pangalan. Sumigaw si Walter Kamui pabalik na huwag makialam sa kanyang laban. Naghanda si Ragna at napansin ni Walter Kamui na gagamitin niya ang parehong galaw tulad ng unang laban nila. Ngunit hindi siya masyadong nag-aalala dahil kaya niyang tiisin ang galaw na yon. Mabilis siyang sumugod patungo kay Ragna. Habang ginagawa ito, ginamit niya ang isang extra galaw upang mag-transform sa kanyang pinakamataas na anyo na kayang durugin ang araw. Bago makarating kay Ragna, naisip ni Ragna na ilabas lahat ng mayroon siya at maging absolute. Kailangan niyang pahusayin ang hunting flash dahil hindi ito sapat upang talunin si Walter Kamui. Dapat itong maging mas mabilis kaysa sa tunog at kidlat at magdulot ng pinsala agad. Pinataas niya ang kanyang lakas upang maabot ang nais na ito at pinutol si Walter Kamui ng 2 beses bago siya makapaglapat ng atake. Ang napakalaking lakas na pinalabas ay nagdulot ng isang malawak na pagsabog na nagwawasak kay Walter Kamui habang pinapanood siya ng Cloud Monarch.
Nagkomento siya na natalo ni Walter Kamui ang lahat ng kalaban gamit ang bilis, ngunit natalo rin siya ng bilis. Habang namamatay, naalala niya kung paano niya ninakaw ang bawat kapangyarihan na nahanap niya at ginawa itong kanya. Ngunit hindi niya kayang nakawin ang lakas ni Ragna dahil hindi niya naintindihan kung paano ito nakakamtan. Ibinato niya ang kanyang pangil kay Ragna na hinarang ito ng kanyang espada bago siya bumagsak sa lupa. Nakita ito ni Ultimasya at nabigla nang mawala si Walter Kamui. Hindi siya makapaniwala, hindi niya kayang tanggapin. Sumigaw siya ng malakas na naglabas ng napakalaking halaga ng mahika na huminto sa oras. Nang mapansin ito, naging umaasa siya na ang kanyang lakas ay bumalik at babalikan niya ang oras upang buhayin ang lahat. Ngunit habang sinusubukan niyang gawin yon, binaril siya ng batang babae sa unit ni Starlia sa puso gamit ang baril ni Crimson. Inutusan siya ni Crimson na gawin yon, at nang marinig niyang nais ni Ultimasya ibalik ang oras, nagsimula siyang magduda. Kung hinayaan niya itong mangyari, makikita niyang muli ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago niya nalaman, pumutok na ang baril. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at umiyak sa ginawa niya habang namamatay si Ultimasya sa lupa. Pagkatapos, muli niyang inilok ang kanyang puso at iniiwan ang kanyang monarch na katawan upang bumalik sa dati niyang anyo. Tahimik ang labanan na may mga patay na katawan ng sundalo na nakakalat sa mga guho. Hindi ito maganda tingnan kahit para kay Crimson. Naupo si Ragna, hawak ang natitirang piraso ng kanyang espada at tinititigan ito. Nagkaroon siya ng isang bisyon ng kanyang hinaharap na sarili na nagtatanong kung siya ay nagsisisi. Sabi niya hindi dahil hindi siya mananalo kung wala ang lahat. Nararamdaman niya pa rin ang lungkot. Lumapit ang kanyang hinaharap na sarili at naging si Crimson na nagtanong kung titigil siya dahil sa kalungkutan. Sabi niya hindi. Kaya niyang tiisin ang kalungkutan ngunit hindi titigil sa pagpatay ng mga dragon kahit mag-isa. Ginising siya ni Crimson at nagising siya sa isang pod. Dinala siya ni Crimson at Gollum sa isang kwarto kung saan natutulog si Starlia. Nandoon din sina Nazarina, Slime, at Ike. Sinabi ni Crimson na ganap nang gumaling si Starlia mula sa laso ni Ultozora. Nang malapit nang tapusin ni Ike si Ultozora sa laban, ibinigay ni Ultozora ang antidote bilang gantimpala sa lason. Kaya't pisikal siyang okay, ngunit nasa koma siya. Pumunta si Ragna sa kama ni Starlia. Naalala niya nang hilingin ni Starlia na makasama siya dahil ayaw niyang magtapos siyang malungkot. Masaya siyang makita na buhay siya at medyo okay. Umiiyak siya, pinapalakas ang loob na magigising din siya balang araw at gagawan siya ng espada, tulad ng ipinangako niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang tagumpay pa rin ang tagumpay, at lahat ng sundalo ni Starlia, patay man o buhay, ay sumasang-ayon. Pagkatapos, ipinihit ni Ragna ang piraso ng kanyang espada, ang kanyang balabal, at naglakad upang manghunting ng susunod na bloodline ng mga dragon.